Inikitang ka ng lente, Karisto. Ako pa talaga ang pinalangad mo para sa sanga ng balete na kailangan mo sa ritual. Ko, pag hindi ka tumupad sa pangako mong masahe sa likuran ko, kakat-katan talaga kita ng sermon. Jesus Marios. Kalma, Agustino. Kwago lang yun. Ito na. Sangang nakaturo sa kalangitan na may 49 dahon. Kagalang-galang na puno ng balete. Humihingi po ako ng inyong pahintulot na ako'y makakuha na sanga mula sa inyo. Pangakong sa kabutihan lang po gagamitin. Wala nang iba. Parang may umuungol. May aswang yata sa paligid. Tanang ko po. Ano yun? Abay, parang may malaking ibon na dumaan. Diyos ko po. Pagkilan! Nagtago si Lolo Agustin sa espasyo sa pagitan ng naglalakihang ugat ng puno ng balete. Tinakpan niya ang sarili niya ng mga natuyong dahon. Ilang sandali pat, nakita niya ang isang napakagandang babae. Ano yung isang larawan na iginuhit ng magaling na pintor. Mahubog na katawan, kita at bias. Mahaba ang itim at tuwid na tuwid ang buhok. At mukha na parang inililok ng isang maestro. Maging ang boses niya ay nakakahalina. Pero may hatid na kung anong kilabot. Tama na yung pagtakbo, Awang. Alam mong wala sa bokabularyo ko ang mapagod. Ang tanging alam ko, madali akong mapikon. Sinagot mo ko? Sumasagot ka na pabalik ngayon, ha? Hetong sa'yo. Wala ka man lang bang gagawin dyan, Hirani? Ginagawa mo na. Bakit pa ako kikilos? Mabait ka pa nga. Kung ako ang nakahagip sa isang yan, kanina ko pa yung pinugkutan ng ulo. Ano? Buntis ka? At isang tao ang ama? Alam mo namang bawal. Katapusin mo na! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Nabitawan ko ang diary ni Lola Lilia. Nagulat ako sa biglang pagkulog sa labas. Paglingon ko sa salaming bintana, biglang kumidlat. Napaigtad ako patayo nung makita ko ang anino ng isang tao. Sa tingin ko'y babae yon na may malaking pakpak ng paniki. Patakbo na sana ako para tawagin ang mga kasama namin sa bahay. Pero pinigilan ako ni Lola Lilia na nooy nakaratay na sa higaan. Dumadalaw lang siya, Apo. Ang sabi niya, "Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Edreline. Katatapos lang naming magbabang luksa kay Lola Lilia. Ako ang nag-alaga sa kanya sa mga huling araw niya. Bago siya tuluyang umalis, pinabasa niya sa akin ang diary niya. Yung parte na naglalaman ng isang di pangkaraniwang pag-iibigan, kung saan isang bantog na albularyo ang pinaibig ng Diyosang aswang na bangkilan. Sabi ni Lola Lilia sa akin, huwag mong hayaang mamatay ang istorya nila. Ipaalam mo sa iba. Nang sa gayon, saan man sila naroon, baka sa susunod na habang buhay, mapagbigyan na sila. Ito ang kanilang istorya, hango mismo sa pagsasalaysay ni Lola Lilia sa diary niya. Ikaw naman, masyadong mainitin ang ulo mo. Dinurog mo na agad yung ulo niya gamit ang kamay mo. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko eh. Sasabihin ko pa sana sa kanya na bawal ang pakikihalubilo ng mga aswang sa tao. Sa tingin mo ba nakakatawa to, Hirana? Tumarami ang mga magiging matigas ang ulo. Lumalabas sila mula sa lugar natin. Hindi lang sila basta nakikihalubilo sa mga tao, nakikipagrelasyon pa. Kinakain ng kuryosidad. Ano magagawa natin? Huwag lang sana nilang dinadala ang mga tao sa pugad natin. At huwag silang nagpapalahi.
Ayun na nga yung inaalala ko eh. Hindi na sila sumusunod. Akala ko ba mahigpit ka? Bakit parang wala kang pakialam? Napagod na ako. Isa pa, mga pipitsugin lang naman ang mga yan. Ano naman kung malahian sila ng kung ano? Kung hindi ang mga aristokrata ng kadiliman na katulad natin ng sangkot, wala akong pakialam. Hindi magugulo ang balahibo ko. Nanganganib na malaman ng mga tao ang lokasyon ng pugad natin, Hirana. Kung nag-aalala ka, bakit hindi ka bumaba doon? Manmanan mo, matitikas ang ulo. Talusin mo sila. Doon ka naman magaling, hindi ba? Nakakaasa ka, Hirana. Yan nga ang gagawin ko. ...1950, Setyembre 8, gabi ng Sabado. Pista ng Birheng Maria. Katulad ng nakasanayan, hindi nagsimba si Kuya Aristo. Nakita ko siya at ang kaibigan niyang matanda na si Lolo Gusting na nakatayo sa aming trangkahan. Nagpa siya akong wag nang sumama sa prosesyon at umuwi na. Ang aking hawak na kandila ay itiniri ko katabi ng kandilang nakatirik sa ibabaw ng aming konkretong bakod. Lilia, bakit ka nandito? Hindi ka na ba sasama sa prosesyon? Sa tingin ko naman patatawarin ako ng mahal ni Berhin. Ikaw nga hindi ka sumasama sa prosesyon. Patirik-tirik ka lang ng kandila dito sa bakod pero hindi ka naman kinikidlatan. Masama ang hindi tumutupad sa pangako. Siguraduhin mong hindi ka nangakong tatapusin mo ang prosesyon. Baka mapalo ka. Alam mo ilang beses mo na ako pinaalalahanan tungkol dyan kaya huwag ka na mag-alala. Tsaka isa pa, hindi naman ako nangako. Ay, siya nga pala. Parang may gustong sabihin si Lolo Gusting sa'yo. Kanina pa nakatingin. Bakit niyo ko tinititigan, Lolo Gusting? Hindi na naman bago sa paningin ninyo na nagtitirik ako ng kandila dito sa harap ng bahay kapag dumadaan ang prosesyon. Tinitingnan ko kung may kanal ka sa pagitan ng ilong at puso mo. Baka ika ko'y engkanto talaga ang kasama ko. Mula nung naging magkaibigan tayo at ako'y kupkupi mo, hindi na kita nakitang sumimba. Sumisimba naman ako ah. Oo, sumisimba ka para makinig sa sermon at mag-ostya. Pero hindi ang magpaabot sa basbas ng pare. Alam niyo namang may halong engkanto ang hawak kong gamit. Bawal ang basbas ng pare. Bakit nga ba, Aristo? Hindi naman sa demonyo ang mga engkanto. Kaya bakit bawal ang basbas? Dahil tao lang ang pare. Para sa mga engkanto, ang magpabasbas sa pare ay kahalin tulad ng pagpapakababa sa mas mababa pa sa kanila. Tangi sa Diyos Ama lang sila tumutungo. Dahil para sa kanila, siya lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mataas pa lang pagpapahalaga nila sa kanilang mga sarili. Parang mga bangkila na naniniwalang mga aristokrata sila ng mga aswang. Ganun ba? Ayan na naman si Lolo Gusting. Ikukwento na naman niya yung gabing nakakita siya ng mga bangkilan. Doon sa may matandang puno ng balete na nasa bukana ng bundok. Di yata'y kayo lasing lang nun. Abay, hindi. Kahit pa nakalimang baso ako ng lambanog noong gabing yon, malinaw ang pag-iisip ko. Tanda-tanda ko pa ang mga itsura nila. Kagaganda nga ang mga yon. Naku naman, bakit ba kasi nabanggit ko pa ang tungkol doon? Ilang ulit na ba naming narinig ni Kuya Aristo ang kwento ni Lolo Gusting? Hindi ko na mabilang. Inihanda ko ang sarili ko na marinig ulit ang kwentong parang sirang plaka. Pero biglang may dumaang mga nagkakasiyahang mga kabataan at binati si Lolo Gusting. Kaya naputol ang pagkakwento niya. Buti na lang. Ano kaya kung magpahangin na muna tayo? Kailangan ko din kumuha ng ilang halamang gamot sa may paanan ng bundok. Ay siya, magandang idea nga yan kuya. Sama ako. Makalayo sandali dito sa ingay. Mukhang hanggang mamayang madaling araw tayo maukuri sa boss ng mga kumakanta sa pa-contest ng barangay, aba. Sige, Lilia. Pero pigilan mo ang sarili mong pumitas ng kahit ano. Gabi na. Baka mabati ka. Mahirap na. Huwag mo sabihin doon sa may bukana ng bundok ang punta mo. Yung may malaking puno ng balete. Doon nga. May iniwan akong bagay doon. Kailangan kong makuha ngayon. Gusto niyo ba sumama, Lolo Gusting?
Kung sakali bang may makasalamuha tayong bangkilan. Alam ko nang yan ang itatanong nyo. Kung may pangontra ba ako? At ang sagot ko ay oo, meron. Kung ganyan puno ka ng kumpiyansa, Aristo, abay tayo na. Gabi na. Kauuwi lang namin galing sa may paanan ng bundok. Walang buwan at maulap din ang kalangitan ngayong gabi. Tanging mga gaserang bitbit namin ang nagsilbing gabay sa aming nilalakaran kanina. Pagdating namin sa paanan ng bundok, tiningala ko ang matandang puno ng balete. Nakakamangha pa rin yun. Katulad ng unang beses kong makita nung bata pa ako. Siguro ganun din ang nasa isip ni Lolo Agustin, kaya niyang kinausap na parang tao yung puno ng balete. Andito ka pala, no? Parang lalo ka pang lumago. Siguro'y gabi-gabi mo silang nakikita. Pasensya ka na kung ginulo ka namin ni Aristo. Aba, hindi nagbago ang ganda ng punong to ah. Ganun pa din siya kaganda. Kagaya ng una ko siyang makita nung bata pa ako. Kung may naging pagbabago man, parang lalo siyang lumago. Lolo Gusting, kinakausap ninyo yung puno ng balite? Sumigunda ka pa, Lilia. Kapag sumagot niya sa inyo, hindi ko kayo gagamutin sa usog. Kung bangkilan ang makakausog sa akin, kahit habang buhay na ako mausog. Ay kainaman ka naman talaga, Lolo Agustin. Kahit biro, hindi ko gusto yung habang buhay na mausog ng aswang. Tama si Lilia, puro kayo kalokohan. Kapag kayo sinubok ng panahon at talagang may kakalat-kalat na bangkilan, ewan ko sa inyo. Hindi kalokohan yun. Kung ako'y bata pa, liligawan ko yung mga bangkilan. Talagang kaakit-akit sila kahit nakakatakot. Bigla kaming pinatahimik ni Kuya Aristo. Sabi niya parang may narinig siyang humahagik-gik. Naging tensyonado kaming tatlo habang nakikinig kami sa paligid kung may humahagik-gik nga ba. Pero nakalipas ang ilang minuto, tanging ingay lang ng mga kuliglig ang narinig namin. Wala naman kuya, baka nagkakaringgan ka lang. Baka nga, bayain na. Nakaw! Baka may bangkilan sa paligid ah. Kuya, kayo na naman si Lolo Agustin oh. Lolo Gusting, parte na lamang ng mga alamat ang mga bangkilan. Matagal na silang lumayo sa kabihasnan. Namumuhay ng tahimik sa kanilang pugad at umiiwas na sa mga tao. Saan mo naman narinig yan? Makasalita ka, akala mo'y alam mo ang lahat. Ibinubulong ng mga gabay. Habang kinakausap kami ni Kuya Aristo, napansin ko na hinahalughog niya ang mga talahib at ilang ligaw na halaman. Pero hindi lang pala ako ang nakapansin dahil biglang nagkomento si Lolo Agustin ng, Ano bang hinahanap mo? Kanina ka pa naghahalughog dyan. Yung 3 bunga ng dayap na hiniwa ko. Iniwan ko yun dito kagabi para mahamugan. Ay, nasaan na ba yun? Ibang klase ka bata. Talagang dito ka nag-iwan ng dayap? Malapit sa pinaniniwalaang pugad ng mga bangkilan? Abay, hinahamo mo yata talagang kapalaran. Wala akong ganong intensyon. Namamaga ang lalamunan ng apo ni Aling Ising. Balak kong ipainom ang katas nun sa bata. Pagkatapos ay paiinitan ko ng kinulo ang langis ng nyug, yung kinatas na daya, at itatapal ko sa liig niya. Swerte ang magiging anak mo, Aristo. Hindi mangangailangan ng doktor. Magaling kang mag-alaga. Bakit ba di ka pa mag-asawa? Lagpas ka na sa kalendaryo. 32 ka na. Ay tama ka dyan, Lolo Agustin. Sabik na nga po ako sa pamangkin. Wala akong panahon sa pag-aasawa. Ngayong umibig ay hindi ko inaasahan sa edad ko na to. Masaya na ako sa pagsisilbi sa tao. Hindi mo lang nakikita pa ang para sa'yo. Kaya mo nasasabi yan. Siguro kahit pa dumating siya, kahit pa kasing ganda siya ng mga bangkilan, kagaya ng ipinagmamalaki niyo palagi, hindi niya ako mapapaibig. Mabibwisit lang siya sa akin dahil hindi ko siya mabibigyan ng atensyon. may nakarinig yata sa sinabi ni Kuya Aristo. Dahil pagkatapos niyang bitawan ng mga salitang yun,
nakarinig kami ng boses ng babae. Isang boses na nakakaakit at parang nanghahalina na siya'y pakinggan. Kung ganon, gawin mo ang lahat upang umibig sa akin. Ina ko po! Sabi ng may bangkilan sa paligid. Patawarin niyo po kami, Diyos, ang aswang na bangkilan. Ay, Diyos ko po, ano yun? Patawad na po. Hindi na po. Huwag niyo na po kami. Ah! Kumalma nga kayo. Risto! Nasaan na bangkilan? Walang bangkilan. Malaking bukaw lang. Bukaw? Huwag niyong sabihin na dahil sa takot ay nalimutan na ninyo ang tawag sa malaking kwago na yon. Bukaw yun. Ayun at para tayong tinutuya. Ingay ng bukaw? Hindi naman ganun ang narinig namin. Malinaw na boses yun ng babae na nagbababala na huwag iibig sa kanya si Kuya Aristo. Kaya naman kinontra ko si Kuya Aristo at sinabi kong, Pero tatlo tayong nakarinig dun sa boses ng babae. Sa tingin ko, baka mga kabataan lang yun na nandito din. Narinig siguro yung sinasabi ni Lolo Gusting kaya biniro tayo. Tinignan ko anong magiging reaksyon natin. Sakay na sakay naman kayong dalawa. Parang iba kuya eh. Sigurado ko, bangkilan yung nagsalita. Bahala na kayong dalawa sa gusto nyong isipin. Nakuha ko na ang kailangan ko. Nakapagpasalamat na din ako sa mga bantay dito. Tayo nang umuwi. Setyembre 13, Miyerkules. Katatapos lang namin kumain ng tanghalian. Tapos na rin ako maghugas ng pinggan. Habang nagpapahinga kaming tatlo sa sala, biglang nagsalita si Kuya Aristo. Magbibihis muna ako. May parating daw tayong bisita, sabi ng mga gabay. Nangangailangan ng tulong. Sino naman kaya yun? Sa tingin ko'y magpapatulong. Mga ganong tao lang naman ang kadalasang biglaan kung pumatok dyan sa ating trangkahan. Tatawa sana ako at manunuya. Pero bago ko pa nagawa, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa aming trangkahan. Kunot na uwa kong napatitig kay Kuya Aristo. Pero sinagot niya na lang ako ng isang kibit-balikat. Tao po, Aristo. Lilia, nandun ba kayo? Parang boses na Aling Alma yun ah. Si Almang palaging nagdududang tumas dito kay Aristo. Ano naman kayong pakay niya dito? Kuya, huwag mong sabihin si Aling Alma yung tinutukoy ng mga gabay mo. Ganun na nga, Lilia. Mabuti pa, harapan mo si Aling Alma. Magpapalit lang ako ng maayos na damit. Baka sabihin ay binabastos natin kung sasalubungin ko siya ng nakasando at togo. Sige kuya. Mabigat ang mga yabag ko habang papunta ako sa trangkahan namin. Ubod ng sungit nung si Aling Alma. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang pintasan at pagdudahan si Kuya Aristo. Tapos kakatok-katok siya sa amin. Pero kahit hindi ko siya gusto, dahil ng kagandahang asal, pinagbuksan ko siya at pinatuloy. Sandali lang po. Magandang hapon po, Aling Alma. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Magandang hapon din naman sa iyo, Lilia. Si Aristo ba'y nandiyan? Oo po, nandito si Kuya. Pasok po kayo. Aling Alma, naligaw po kayo. Ano sadya? Aristo, hindi naman lingid sa iyong kaalaman na wala akong tiwala sa iyo. Pero ang aking si Dina, baka naman maaari mong tulungan ang apo ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, Aristo. Lilia, pakikuha mo nga ng maiinom si Aling Alma. Palihim akong nagmaktol sa kusina habang ikinukuha ko ng tubig na maiinom si Aling Alma. Oo, tama siya. Alam namin na wala siyang tiwala kay Kuya. Ilang beses namin siyang narinig na sinisiraan si Kuya sa ibang tao na kesyo, peke, manluloko, huwad at kung ano-ano pa si Kuya. Tapos ngayon, ayun at may pahikbi-hikbi pa kay Kuya. Pero nawala ang inis ko sa kanya nung marinig ko ang nangyari. Aling Alma, kumalma po muna kayo. Sabihin niyo po sa akin ang problema. Baka po sakaling may solusyon ng mga gabay.
Naging madalas si Dina sa batis. Sabi niya sa akin, niyayaya daw siya ng mga kaibigan niya. Pero nang tanungin ko naman sila, ang sabi nila sa akin, hindi daw nakikipaglaro si Dina sa kanila. At hindi nila alam kung sino ang bagong nakakalaro ni Dina, ganun ba? Oo, gano'n na nga. Kaya naman ang minsan siyang nagpaalam na maglalaro lang. Sinundan ko siya. Nakita akong mag-isa lang siya sa batis pero may kausap. Nang bigla ako magpakita, nakikisa-isa tumirik ang mga mata niya. Naku po, ako naman ay nakikiusap sa inyo. Tulungan mo ang aking si Dina. Wala nang mangyari yun, hindi na siya naging normal. Kahit tignan mo lang siya, Aristo. Malaman ko lang kung anong pwede kong magawa. Nasubukan nyo na bang dalhin sa simbahan? Pabasbasan? Ginawa ko na. Pero pagkalipas ng ilang araw, bumabalik na naman. Biglang mangingisay, titirik ang mga mata. At meron pa siya mga sinasabing hindi ko lubos na maunawaan. Tayo na po, Aling Alma. Tingnan po natin kung anong magagawa ko para kay Dina. Pumunta kami kaagad sa bahay ni Aling Alma. Nasa may trangkahan pa lang nila kami ay dinig na namin ang malakas na pagtili mula sa loob ng bahay nila. Tapos nung papasok na kami, ay sinalubong kami ng namumutlang katulong ni Aling Alma. Patakbo kaming pumasok sa bahay at inabutan ng isang nakakakilabot na eksena. Naku po anak, Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Kuya Aristo! Baluti mo siya ng pulang kumot na dala natin, Lilia. Ingatan mo na mabaliki ang braso niya. Oo sige kuya, tulungan niyo po ako Aling Alma. Aling Alma, sa oras na krusang-kusa noo ang anak ninyo, abangan ninyo ang senyas ko. Tawagin niyo ang pangalan niya. Isang uri ng tawag mula sa kaibuturan ng puso ninyo na gusto na ninyo siyang umuwi. Sige. Dina, bininyagan ka sa ilalim ng pananampalataya sa amang kataasan at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa basbas ng Espiritu Santo, tinatawagan kita. Anak ko, Dina, umuwi ka na sa amin. Amin ka anak, hindi para sa mga kalaro mo. Anak, umuwi ka na sa akin. Dito ka na kay inay. Mahal na mahal kita anak. Ikaw ang buhay ko. Kayo na mga kapatid mo. Anak! Diyos ko po, ano daw sinabi niya? Nasa paligid lang sila, nagmamasid. Yun ang unang sinabi ng bata. Tapos bago siya tuluyang nawala ng malay, sinabi niya na parating na siya. Nakakakilabot yung pagkakasabi niya. Parang isang pahimakas. Nasa paligid lang sila, nagmamasid. Parating na siya. Iyon ang sabi ni Dina. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko pa alam eh. Kuya, nawala siya ng malay. Aristo, ano nangyayari sa anak ko? Bakit siya nawala ng malay? Pumanatag kayo, Aling Alma. Pauwi na ang anak ninyo. Mamaya lang magkakamalay na siya. Iniayos namin ang higa si Dina at hinintay na magkamalay. Habang naghihintay kami, nanatili muna kami sa likod ng bahay ni Aling Alma para magpahangin. Malamig na ang hangin dahil nalalapit na ang Pasko. Habang umihigop kami ng mainit na salabat na ipinabigay ni Aling Alma, pinag-usapan namin ni Kuya Aristo ang sinabi ni Dina bago siya tuluyang nawala ng malay. Bit-bit ko itong diary ko at isinusulat ang mga nangyari habang kausap ko si Kuya. Kuya, ano kayang ibig sabihin ni Dina? Sino kayang sila yung nakamasid? At yung sinasabi niyang paparating? Malalaman na lang natin. Ang mahalagay handa tayo kung kailan man yun dumating. Tama ka dun, kuya. Sa mundong ginagalawan natin, hindi malayong makuha mo yung atensyon ng mga nasa ibang dimensyon. Sila mga nagtatago. Mga nilalang mula sa iba't ibang lugar. Ano ba yung ginagawa mo? Panay ang sulat mo dyan. Sinusulat ko yung karanasan natin, kuya. Tuloy ka pa rin sa pagdadiary mo? Aanhin mo ba yan? Para naman may kukwento ko sa magiging pamangkin ko tsaka sarili kong anak, no? Lalo na pag gugud-ugod na ako. O kaya kung ulyanin na ako.
Ipapabasa ko to sa kanila. Hindi ka ba nabuburyo? Bakit hindi ka lumabas kasama ang ibang kasing edad mo? Paano kang magkakaanak niyan? Lagi ka lang nakabuntot sa akin. Hindi sa ayaw kitang kasama. Ang totoo nga niya, nagpapasalamat ako na lagi kang nakaalalay sa akin. Yun naman pala eh. Kuya, huwag ka na nga sumenti dyan. Ano bang problema? Pero kung umaasa kang magkakapamangking ka sa akin, limuti mo na yan. Ang tanda ko na. Mas mainam pang maghanap ka na ng asawa at nang magkapamilya ka ng sarili mo. Kuya, 32 ka pa lang. Batang-bata ka pa. Tsaka pwede pa, no? Huwag mo kong sinisilip dyan. Dahil ako, hindi ako magpapakasal hanggat hindi ka na ikakasal. Dahil kung mauuna ako sa'yo, talagang tatanda kang binata. Ganun daw yun eh. Kailan ka pa naniwala sa pamahiin? Ikaw na may paninindigan na kung hindi ko makita ng dalawang mata ko, hindi ako maniniwala. Mula nung tumapak ako sa edad na 20. Tapos namalayan ko wala pala akong tinatawag na ate. At wala pa akong pamangkin sa'yo, no? Hihirit pa sana si Kuya Aristo, pero nahinto ang anumang sasabihin niya sa akin nang makarinig kami ng mga papalapit na yabag. Pagtingin namin ay tumambad sa amin si Aling Alma. Kasama niya si Dina na nagkamalay na. Nanginginig ang boses niya na puno ng emosyon nang sabihin niyang, Aristo, gising na si Dina. Maraming salamat sa inyo. Sa itaas tayo magpasalamat, Aling Alma. Ginawa lang akong kasangkapan ng puong may kapal. Isang instrumento para makatulong sa tao. Magkagayon pa man, maraming salamat pa din sa inyo. Sa hindi mo pagsuko sa apo ko, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Aling Alma, hindi ko kailangan ng utang na loob nyo. Kung hindi nyo mamasamain, mas gusto ko sanang maging magkaibigan tayo. Makakaasa ka. Kaibigan mo ko. Mula ngayon hanggang sa huling araw ng buhay ko. Oktubre 23, Lunes. Ilang araw na lang at mag-27 na. Magtitinda na ulit kami ng bulaklak sa harapan ng bahay namin. Si Aling Alma, ayun, naging matalik na kaibigan ni Kuya. Kasosyo ko na din siya ngayon sa munti kong negosyo na paglalako ng lutong ulam at kakanin. Si Kuya Aristo at Lolo Gusting naman ay nagpatuloy sa pagtitinda ng halaman habang tuloy sa pag-albularyo si Kuya. Kaninang umaga, may ipinakilala si Aling Alma sa amin. Lilia, kanina ka pa nakaupo dyan sa pasimano. Hindi ka ba nananawa sa pagdungaw dyan sa bintana? Ay, nakakamanghalang makita kuya na nag-uumpisa na namang bahain ng tao ang lugar natin. Mukhang marami din gumagaya sa atin. Tingnan mo, nagtatayo na din sila ng mga kubol para pagtindahan ng bulaklak. Yung mga water lily, nakaupa ka na ba ng mga mangunguha para sa atin? Sinabi mo bang 26 natin kailangan? Oo kuya, inabutan ko na ng tigbe-20. Gabi nila dadalhin para bandang madaling araw ng 27. Makapag-umpisa na tayo magtuhog ng mga bulaklak. Mga 100 sako din yung kinuha ko. Pwede na yun, magpadagdag na lang tayo kung sakaling kulang. Aristo, nasa ibaba si Alma. May papakilala daw sa inyo. Bababa na kami. Lilia, tayo na. Mamaya mo na ituloy ang pag-uusyoso mo sa mga tao. Pagbaba namin ni Kuya Aristo, nakita namin si Aling Alma na may kasamang magandang babae. Maputi, may nakakaakit na mga mata. Matangos ang ilong at makipot ang labi na kulay rosas. Ubod ng itim ang tuwid at mahaba niyang buhok. Mahubog ang balingkinita niyang katawan. Babae din ako, pero talaga namang humanga ako sa kanya. Para din siyang aristokrata kung makatindig. At nung magsalita siya, parang may kasamang musika. Aristo, Lilia, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago kong kaibigan, si Alina. Ikinagagalak ko kayong makilala. Parang nakita na kita. Nako naman, Lolo Gusting. Nakakita lang kayo ng magandang babae. Hinihiritan niyo na agad. Hindi. Parang kilala kita. Hindi ko lang matandaan kung saan. Hindi po kaya kamukha ko lang? Titigan niyo po akong mabuti.
Pero baka nga po sakaling magkakilala tayo. Ay, Lolo Gusting, baka malusaw si Alina. Mawawalan ako ng kukunan ng bulaklak para sa ititinda niyo sa undas. Baka nga nagkakamali lang ako, Ineng. Pagpasensya mo na ako. Wala pong problema. Teka, hahawiin ko lang ang kurtina para pumasok ang liwanag sa bahay. Siya nga pala, Aling Alma. Nabanggit niyo ang tungkol sa bulaklak. Anong ibig niyo sabihin? Itong si Alina, may alam na makukuhaan ng magagandang bulaklak. Mura din. Malaki ang tutubuin ninyo kung sa kanya kayo kukuha. Ganun ba? Tayong maupo at pag-usapan yan. Hindi ko na naintindihan pa ang ibang sinasabi nila dahil paghawi ni Lolo Gusting ng kurtina ay pumasok ang sinag ng araw sa bahay. Sa pagtama ng liwanag kina Kuya Aristo, nakita kong may kakaiba sa anino ni Alina. Parang may dambuhalang pakpak ng paniki. Napaigtad ako ng bahagya sa aking nakita. Sasabihin ko sana kay Kuya pero nung tingnan ko ulit ang anino ni Alina, wala na. Normal ang aninong nakita ko. Siguro namalikmata lang ako. Lilia! Lilia! Ha? Ano yun, kuya? May sinasabi ka ba? Sabi ko baka maaari kaming makisuyo ng maiinom. Anong nangyayari sa'yo? Ilang beses kitang tinawag. Parang hindi mo ko naririnig. Nakatitig ka lang sa sahig. Ano bang nakikita mo? Wala, kuya. May iniisip lang ako. Maiinom ano? Teka, ikukuha ko kayo. Sakto, kakagawa ko lang na limonada. Tubig lang sa akin, kung pwede. Masarap gumawa ng limonada si Lilia. Ikakamay ko sa'yo, Ineng. Magugustuhan mo. Gusto ko nga sana eh. Pero nag-aalala akong baka magloko yung sikmura ko. Hindi ba't binigyan ninyo ako ng mainit na tsokolate kanina, Aling Alma? Oo, naalala ko na. Naku po, sayang naman. Ako pala'y hindi din pwede ng limonada, Lilia. Tubig na lang din ako. Malamig kung pwede. Sige, sandali lang ikukuha ko kayo. Wala akong masamang tinapay kay Alina. Mabait siya at magaling makisama. Pero hindi nawala sa isipan ko yung anino niya na sandalian kong nakita. Ayaw ding mawala ng kakaibang kaba na nararamdaman ko kapag nagkakasalubong kami ng tingin. Pakiramdam ko kasi para akong kuneho na tinitingnan ng mabangis na hayop na handa akong sakmalin na namang oras. Hindi rin nakatulong sa akin ang naging usapan namin ni Lolo Gusting noong isang hapon na nagpapahangin ako sa likod ng bahay namin. Nandito ka pala sa likod bahay. Hinahanap ka ni Aristo. Bakit daw po, Lolo Gusting? Isasama ka yata sa bahay ni Tonyo. Nanuno daw yung anak. 3 araw nang nilalagnat tuwing hapon. Ganun po ba? Teka, handa ako na yung mga gamit ni kuya. Wag na. Nakaalis na din naman siya. Sino ang nag-ayos ng gamit ni kuya? Tsaka sino kasama niya? Nandito kayo? Ako ang naghanda ng gamit ng kuya mo. Sinamahan niya si Alma. Ha? Bakit niyo po pinayagan? Hindi umaalis si kuya nang hindi kasama ang alinman sa ating dalawa, Lolo. Kailangan lagi may kasama ang albularyo kapag nanluloo para malito yung lamang lupa kung sino susundan. Nagpresenta naman ako. Pero sabi ng kuya mo, ayos lang daw siya. Ano? Susundan ko sila. Hindi, dito ka na lang. Sabi ng kuya mo, hintayin mo na lang siyang makabalik. Total naman, saglit lang siya. At si Tonyo lang ang pupuntahan niya. Isa pa, may gusto ako sabihin sa'yo. Pinaikot ko ang mata ko at bumuntong hininga. Di yata't magkukwento na naman siya ng tungkol sa karanasan niya sa bangkilan. Pero kinabahan ako nung makita kong seryoso siya. Anong meron, Lolo Gusting? Bigla naman kayong sumeryoso, nakakakaba tuloy. Wala ka bang kakaibang nararamdaman doon sa kaibigan ni Alma? Si Alina? Anong problema? Mag-iisang linggo na siyang labas-masok dito sa atin, wala namang sinasabi si kuya. Doon nga ako nagtataka. Nung ipakilala siya sa atin ni Alma, iisang linggo pa lang siya dito sa lugar natin. Nakakapagtaka na lapat agad ang loob ni Alma sa kanya. Ano naman kakaiba doon, Lolo? Di madaling makapalagay ang loob si Alma. Alam mo yan.
Isa pa yang si Aristo. Hindi ba't parang kakaibang inaakto niya kay Alina? Di yata't nabingwit na niya ang kuya mo. Ay, kung yan lang ang sasabihin niyo sa akin, sa palagay ko wala naman tayo dapat ipag-alala. Alam mo bang nababalitang may mga nakakakita daw ng mga aswang sa paligid? Aswang? Dito sa atin? Alam na ba ni kuya yan? Yun ba yung dahilan kung bakit lagi siya nagpupuyat? Oo, ang totoo nga niyan. Nung 1 linggo pa siya nakasagap ng balita. Pero sabi niya, hindi pa niya natitsyempohan na makakita ng aktwal na aswang. Katulad ng sinasabi ng mga nagsumbong sa kanya. Kaya panay na ang pagpupuyat niya. Iniisip ba ni Kuya Aristo na may sisilip sa bintana natin na aswang? Lolo, ano naman kalokohan yun? Ang sabi-sabi, sumisilip daw sa bahay yung aswang. Biglang bumubuglaw sa bintana. Lalo na kapag nag-iisa lang sa bahay yung tao. Naku, kalokohan yan. Baka naman guni-guni lang nung nakakita yung aswang. Lilia, ikaw na tao ka. Kung makatatsa ka sa mga bagay na may kinalaman sa di pangkaraniwan, para kang hindi kapatid ng albularyo. Lolo Gusting, kaya nga natutunan kong questionin ng bawat bagay ay dahil sa kapatid ako ng albularyo. Kailangan makita ng 2 mata ko bago ako maniwala. Bahala ka. Huwag mo sabihin hindi kita sinabihan, ha? Siya nga pala. Pangit man sa asal, napapiksi na ako at napakamot ng ulo. Ang kulit kasi ni Lolo Gusting. Bakit hindi na lang siya maglaro ng mahjong o di kaya'y kausapin ang mga inaalagaan niyang halaman kagaya ng nakasanayan na niyang gawin tuwing hapon? Pero hindi pinansin ni Lolo Gusting ang pagpapakita ko ng disgusto sa usapan na yun. Patuloy siyang nagsalita. Ito ay tamang kutob lang naman ng isang matandang kagaya ko. Pero mag-ingat ka dyan kay Alina. May kakaiba sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano. At sigurado kong nakita ko na siya. Hindi ko lang matandaan kung saan. Naku, si Lolo Gusting, hindi kaya tipo ninyo si Alina. Kaya pinagdududahan nyo ng sobra. Apo na ninyo ho yung isang yun, aba. Niloloko mo kung bata ka, no? Hindi ako ganon. Tingnan mo to si Lolo Gusting, hindi naman mabiro. Pwedeng mali ako. Pero malakas ang kutob ko na may koneksyon sa pagdating ni Alina ang mga nangyayaring kakaiba dito sa lugar natin. Basta hanggat wala akong nakikita ang patunay, tatandaan ko na lang muna yung sinabi niyong yan sa akin, Lolo Gusting. Pagdating ng gabi, naiwan ako mag-isa sa bahay. Patapos na akong magluto ng hapunan, pero wala pa rin sina Kuya Aristo at Lolo Gusting. Habang naguhugas ako ng aking mga ginamit sa paghihiwa ng mga sahog, naalala ko ang kwento ni Lolo Gusting tungkol sa nagpapakitang aswang sa mga nag-iisa sa bahay. Biglang nakarinig ako ng mga yabag sa may likod bahay namin. Pasimple akong sumilip sa bintana. Ano bang ingay yun? Sino ba nandyan? Gabing-gabi nangunguha pa kayo ng aratilis ha, magpaalam nga kayo! Ay! Diyos ko po! Aswang! Lilia, bakit ka sumisigaw? Anong nangyayari dito? Kuya, nakakita ako ng aswang! Nakasilip dun sa bintana natin! Saglit, dito ka lang sa bahay. Titingnan ko kung aabutan ko pa. Heto ang bungkus ng bawang at malunggay. Hawakan mo, babalikan kita. Halos hindi ko mahawakan ang bungkus ng bawang at malunggay na bigay ni Kuya Aristo. Ayaw mawala ng panginginig ko dala ng takot. Hindi mawala sa isipan ko ang mukha ng aswang. Namumulang pares ng mga mata. Mukhang nababalot ng itim na balahibo at naglalakihang pangil. Napaigtad ako nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko si Kuya Aristo. Nakabalik na pala siya. Pasensya ka na, Lilia. Wala akong inaabot. Siguro'y nanakbo yung aswang nang marinig kang sumigaw. Anong gagawin natin, Kuya? Totoo nga bali-balita na may aswang ang pakalat-kalat dito sa atin. Sinong nagbalita sa iyo niyan? Inililihim yan ng ilang matatanda dito sa atin para hindi magkatakutan at maging dahilan ng histerya ng mga tao. Si Lolo Gusting, matagal na daw niya sinabi sa'yo. Yun din daw yung dahilan kung bakit lagi kang nagpupuyat. Inaabangan mo sa'yo magpakita yung aswang. Nagpakita naman.
Hindi nga lang sa akin, kundi sa'yo. Anong gagawin natin, kuya? Ano pa nga ba? Kundi ang mag-ingat at maghanda kung ano man ang mangyayari. Isinakto pang ilang araw na lang at undas na. Ano ba namang biro ng pagkakataon nito? Kumusta? Kumalma ka na? Oo. Medyo kumalma naman na ako. Buti na lang dumating ka. Kuya, takot na takot talaga ako. Yung lakad niyo ni Alina, kamusta? Lakad ko lang. Iniwan ako ni Alina bigla. May naalala daw siyang gagawin niya. Kaya mag-isa lang ako kanina habang nangluluop. Gumala-gala muna ako bago umuwi para hindi makasunod yung laman lupa na bumati dun sa bata. Kaya ka pala ginabi. Nasaan nga pala si Lolo Gusting? Bakit ka nag-iisa dito sa bahay? Umalis, nagpaalam saglit. Makikipaglaro daw ng mahjong dun sa kaibigan niyang matanda sa kabila. Piti ka na naman sa ang bayaran ng mga yon. Parang mga bata. Sinong parang mga bata? Nobyembre 2, Huwebes. Huling araw ng pagtitinda namin ng bulaklak. Nakakatuwa. Ang daming bumili sa amin. Ang laking tulong nung kakilala ni Alina na kinuhanan namin ng bulaklak. Mura na, ang gaganda pa. Nakakatawang isipin na nung uno bumuhos ang tao, ngayong araw yun ng mga santo. Tapos ngayong nag-ados na, kung kailan araw na ng mga patay, saka dumalang ang mga dumadalaw sa sementeryo. Kaya naman, bandang tanghali, nagpasya na kaming magligpit at maglinis. Kakaunti na lang naman din kasi ang natira sa tinda namin. Ang anumang natira, para sa puntod ng magulang namin. Ayan. Tapos ko nung walisin ng mga water lily na putol-putol. Naisa ko na rin namin ni Lolo Gusting yung mga dahon. Nako Alina, tumulong ka pa talaga. Grabe na ngayong ambag mo sa amin pagdating sa mga bulaklak. Alam mo, ang gaganda. Tapos ang laking mura pa ng ibinigay sa amin ng contact mo. Nakakahiya na tuloy sa'yo. Wala yun. Masaya akong nakatulong sa inyo. May gagawin pa ba? Ayaw mo talagang papigil. Sige, ako na magwawalis dito sa may gate. Makisuyo na lang ako na ipasok mo yung mga bulaklak na nasa labas. Pakipatong dun sa pasimano. Sige, ako nang bahala sa mga yun. Habang ipinapasok ni Alina ang mga bulaklak, nagpatuloy ako sa pagwawalis. Sina Kuya Aristo at Lolo Gusting naman ay pandalas na sa pagbubuhos ng tubig sa parating malinis na. Nagdadakot ako ng aking pinagwalisan nung marinig kong umaray si Alina. Aray ko, Bakit? Ano nangyari sa'yo? may matalas yata na kung ano sa paso. Ano matalas? Patingin nga. Hindi, huwag na. Maliit lang naman. Nagulat lang ako. Ayaw pa sana ni Alina na ipakita ang kamay niya. Pero mabilis kong nahagip yun at tumambad sa akin ang kamay niya na namumula. Parang napaso yun ng kung ano. Tipong nalapnos ng kumukulong tubig o di kaya ay ng asido. Hindi naman sugat na patusok yan ah. Parang lapnos oh. Kuya, nagagay ba kayo ng asido dito? O kaya Clorox? Aanhin naman natin ang asido o pampaputi ng damit. Ano bang nangyari? Tingnan mo itong mga kamay ni Alina oh. Parang nalapnos. Oo nga ano. Teka, titingnan ko yung mga paso. Diyan lang tayo. Huwag na, Aristo. Baka kanina pa to eh. At ngayon ko lang napansin. Hayaan mo na. Tinitingnan na ni Kuya. Nakaabala pa tuloy ako. Hindi yun abala no, isa pa. Saglit lang yun para kay Kuya. Halika, dito tayo sa bangko. Maupo muna tayo. Walang alambre, bubog o bakas ng asido. O di kaya Clorox. Ito lang ang mga berbena na nakita ko na nakapalibot doon sa ilang paso. Hayaan nyo na. Maliit lang naman to eh. Gagamutin ko na lang mamaya pag uwi. Mamamagayan kapag hindi agad nagamot. Upo ka lang dyan, kukunin ko ang ginawa kong ungkwento para sa lapnos. Pipigilan pa sana ni Alina si Kuya Aristo pero mabilis itong nakatalikod at nakapasok sa loob ng bahay. Pabuntong hininga na umayos ng upo si Alina at pasimpleng tumawa. Ayun na naman yung kakaibang bundol sa dibdib ko pagkarinig ng tawa niya. Napatingin tuloy ako sa kanya.
at nang magkasalubong ang aming mga tingin, nagkomento siya tungkol sa aming magkapatid. Magkaugali kayo magkapatid. Hindi kayo tatanggap ng hindi at wag na. Oo, kaya huwag ka nang kumontra. Tanggapin mo na lang yung tulong ni Kuya Aristo. Hindi yun nakakatiis na hindi tutulong. Siguro, ang daming babae nagkakagulo dyan sa kuya mo, no? Bakit mo naman nasabi yan? Ang lakas ng karisma eh. Maalaga, matulungin, at hindi namang maipagkakaila na magandang lalaki siya. Eh sino namang hindi magkakagusto sa kanya, di ba? Sinong magkakagusto sa kanino? Ay, bakit ka naman nagugulat, Kuya? Hindi ko kayo ginulat. Kayo itong sobrang seryoso sa pinag-uusapan nyo. Hindi nyo tuloy napansin na nakabalik na ako. Nagtatanong lang ako sa kapatid mo kung may ebang mananabunot sa akin dahil dikit ako ng dikit sa'yo. Walang Eva o kahit na sinong babae. Akin na yung kamay mo para malagyan ko na nitong gamot. Pwede ko bang malaman kung saan yan gawa? Sa langis ng nyog, puting kandila at katas ng kakwate. Nasagot ba nun ang tanong mo? Oo. Salamat. Pwede ko na bang ipahid dito sa lapnos mo? O may tanong ka pa? Wala na. Naisip kong bagay sila. Habang pinapanood ko si Kuya Aristo na nilalagyan ng balsamo ang kamay ni Alina, napansin ko din na bahagyang nagkulay rosas ang pisngi ni Alina nung mapatingin siya sa mukha ni Kuya. Lihim akong napangiti. Mukhang magkakahipag na ako sa wakas. May matatawag na akong ate. Di maglalaon, magkakapamangkin na ako. Pero nagdalawang isip ako dahil sa nasaksihan ko nung gabi ng linggo, Nobyembre 5. Saan ang punta mo? Bakit ka nagbabalot ng pagkain? Ito. Dadalhin ko ng pagkain si Alina. Balita ko kay Aling Alma, hindi daw masyadong nagkakakain yun eh. Abay puspusan na ang panliligaw mo kay Alina para maging hipag mo. Ang tanungin mo ay itong kuya mo kung handa bang magpakasal. Lilia, hindi ko minamasama ang pagmamabuting loob mo kay Alina. Pero kung ang layon mo ay katulad ng sinasabi ni Lolo Gustin, tigil-tigilan mo. Nakakahiya dun sa tao. Hahatiran ko nga lang talaga siya ng pagkain. Diyan na nga kayo. Ingat ka. Yung medalyong pangontra sa aswang, dala mo ba? Nasa bulsa ko na, Kuya. Totoong nililigawan ko si Alina para kay Kuya. Dinadaan ko sa pakikipagkaibigan habang unti-unti kong ikinukwento sa kanya ang magagandang katangian ni Kuya. Buo ang kumpiyansa ko na magiging sila. Pagdating ko sa bahay ni Alina, nakailang katok na ako pero hindi siya lumabas. Nung subukan kong itulak ang trangkahan niya, nalaman kong bukas yun. Pumasok ako at naulinigan na nasa likod bahay siya. Kaya nagpa siya akong dun dumiretso. Tatawagin ko sana si Alina nung marinig kong may kausap siya. Anong ginagawa mo rito? Anong tanong yan, Alina? Natural din na dalaw ka. Hindi ito ang araw ng dalaw mo, Hirana. Oh, ano ang kinagagalit mo? Makakaabala ba ako? Wala namang gabi na hindi ako naging abala. Kaya alam mong hindi ito tungkol doon kaya ako naiirita sa biglang pagdating mo rito. Dapat, alam mo na rin ang dahilan bakit ako naririto. Si Isana ba? Sinabi ko na ako ng bahala sa kanya, di ba? Alina. Sabihin mo nga sa akin, lumalambot ka na ba? May dapat ba akong ipag-alala? Ha? Ano yan? Ang baho! Ayun! Doon nanggagaling! Napatalon ako nung marinig ko yung boses ng babae. Parang sinaniba ng masamang espiritu. Nagpa siya akong manakbo palayo. Pero bago pa ako nakatakbo, naabutan na agad ako ng babae. Maganda din siya na parang si Alina. Pero kulot ang buhok niya na abot hanggang balikat. Isinalya niya ako sa dingding at sinalubong ng nanlilisik na tingin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Aray ko! Hirana, huwag mo siyang saktan. Pitawan mo siya! Kilala mo ang babaeng ito? Oo, siya si Lilia. Kaibigan ko siya.
At wala siyang masamang pakay. Dinadalhan niya lang ako ng pagkain paminsan-minsan. Kaibigan? Pagkain? Nakakatawa. Marunong ka nang makipagkaibigan at kumakain ka na. Hirana. Aalis na ako, Alina. Siguraduhin mong gagawin mo ay pinangako mo. Nasaktan ka ba, Lilia? Hindi naman. Nabigla lang ako ng konti. Sino ba yun? Ay, pinsan ko. May pinapaasikaso lang siya sa akin. Natagalan akong gawin ang gusto niya kaya uminit ang ulo. Pasensya ka na kung napagbuntunan ka niya, ha? Naiintindihan ko. Pasok ka muna para maisalin natin yung mga dala mong pagkain. Kung hindi ako napagdiskitahan ng pinsan niya kuno, baka sakali pa. Pero di mawala ang panlalambot ng tuhod ko at ang panginginig ko. Wala din ako sa tamang hulog. Baka kung ano masabi ko, kaya minabuti kong magpaalam na lang. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang sa ibang araw ko nalang balikan yung mga yan? Uuwi na ako. Ganun ba? Sige, ihatid na kita. Hindi, wag na. Malapit lang naman to sa amin. Tanaw nga yung bahay namin mula dito eh. Ingat ka. Oo, tama. Dapat mag-ingat ako dahil hindi ko kilala si Alina. Hindi ko nakilala ang boses niya nung kausap niya si Hirana. May kakaibang vibrato yun. Mo'y puwersang sumusuntok sa dibdib ko. At yung babae, iba yung takot ang inihatid niya sa akin. Hindi dahil sa sinigawan niya ako o dahil isinalya niya ako sa dingding. Yun ay dahil sa kinilabutan ako nang magkalapit kami. Parang may kung anong kadiliman ang nakakulob sa pagkatao ng babaeng yun. Pagdating ko sa bahay, Nakabalik na ang aming dalagang nanliligaw ng mapapang-asawa ng kuya niya. Kumusta naman? Oo na ba? Ihahanda na ba natin ang trahe de boda? Lolo Gusting, Nagbibiro lang naman ako. Birong totoo. Kumusta ba? Nagustuhan niya ba ang mga dala mo? Ayos lang naman. baka kinulit mo siya. Nakakahiya. Kaibigan din siya ni Aling Alma, tandaan mo. Hindi kuya. Ang tipid naman ang mga sagot mo. Naninibago ako sa iyo. May problema ba, Lilia? May nangyari ba nung nandun ka kay Alina? May dapat ba kaming malaman? Wala kuya, pupunta na ako sa kwarto ko. Masakit yung ulo ko. pero hindi ko napaniwala si Kuya Aristo sa sagot ko. Dahil kasasara lang ng pinto ng kwarto ko, bumukas ulit yun. Sinundan ako ni Kuya Aristo at kinumpronta. Sa tingin mo ba hindi ko mahahalata kung may problema ka? Ako kaya ang nag-alaga sa iyo nung maliliit pa tayo mula nung namatay ang mga magulang natin. Sabihin mo sa akin, Lilia, anong nangyari? Hindi ko din alam kuya. Magulo pa yung isip ko. Sasapat ba kung humingi ako ng paumanhin sa'yo? Nasa tingin ko baka mali ako sa pagbubuyo ko sa inyo ni Alina. Kung sakali mang marahuyo ako sa pambubuyo mo o kung hindi man ako tablan, aking desisyon yon. Wala kang kasalanan doon. Ang gusto ko lang ay kung saan ka panatag. Natatakot ako kay Alina kuya. Kanina nung may kausap siyang babae, ibang-iba yung tono ng pananalita niya. May kakaiba sa kanya. Parang hindi siya si Alina na kilala natin. Tama si Lolo Gusting. May kung anong meron na hindi maipaliwanag sa pagkatao niya. Kakaibang paano? Sabihin mo. Paano niyang nakuha agad ang loob ni Aling Alma? Napakailap ng matandang yun. Lahat pinagdududahan. Kaya nga tayo lang yung kaibigan nun eh. Tapos, 1 linggo lang niya nakilala si Alina, ayun. Sobrang lapit na ng loob niya. Anong iniisip mo, Lilia? Namang kukulam siya. Baka may pinakain siya kay Aling Alma. Pinagdududahan ko na siya, kuya. Sabi niya pinsan niya yung babae, pero alam ko nagsisinungaling siya. Pero hindi ko magawang lubusang isipin na masama siyang tao dahil kaibigan ko siya. Niyakap ako ni Kuya Aristo at hinayaan lang akong umiyak sa dibdib niya.
habang marahan niyang hinahagod ang likod ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiyak. Pero nung nag-angat ako ng mukha, nakatanggap ako ng mahalagang salita mula kay Kuya Aristo na nagpapalinaw ng isipan ko. Ubus na ba ang luha at uhog mo? Wala nang silbi ang kamiseta ko eh. Kuya naman eh. Lilia, kung talagang kaibigan ang turing mo kay Alina, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na makilala siya. At kung ganun din siya sa'yo, sa tingin ko naman ipapakita din niya sa'yo kung sino siya. Paano kung masama pala siya? Paano kung hindi pala kaibigan yung trato niya sa akin? Bakit mo aalalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari? Paghandaan mo, pero wag mong masyadong isipin. Makipaglapit ka pero wag kang masyadong magtiwala. Ang pakikisalamuha sa tao ay isang sugal. Kaya kung susugal ka din lang, talinuhan mo na. Alam mo kuya, dapat sinasabi mo yan kay Lolo Gusting. Tingnan mo, namamagana yung noo niya dahil sa dami ng pitik na natanggap niya. Kasi lagi siyang talo ng matandang kalaro niya ng mahjong. Maloko ka talaga. Pero puwera biro kuya. Salamat ha. Luminaw yung isip ko. Ikaw pa ba? Lagi ako nandito para sa'yo. Nobyembre 7, araw ng Martes. Sinunod ko ang payo ni Kuya Aristo. Nagdesisyon akong bigyan ng pagkakataon na makilala ko ng lubusan si Alina. Oo, may misteryong bumabalot sa pagkatao niya. Pero naniniwala ako na hindi siya masama. Kaya naman, nung pumunta siya sa bahay namin ng umaga, ay sinugod ko siya ng yakap. Naramdaman ko siyang nanigas, pero wala akong pakialam. Hindi ako bumitaw. Kakaiba yung amoy niya. Amoy punong kahoy. Yung preskong halimuyak na dala ng mga puno sa madaling araw matapos mabasa ng hamog. Lilia? Bakit kayo mayakap? Wala lang, natuwa lang ako na nandito ka. Akala ko hindi ka naliligaw dito sa amin eh. At bakit naman ako hindi pupunta? Teka, nanaginip ka ba ng masama? Baka daw mawalan siya ng potensyal na hipag. Lolo Gusting, baka mamaya maniwala sa inyo si Alina. Lilia, baka gusto mong bumitaw na kay Alina. Mamaya, mapagkamalang kanyang tinatalo mo siya. Alam mo na baka kabaro ka ni Adan. O hindi naman eh. O yan na, bumitaw na ako. Grabe kayo sa akin. Parang natutuwa lang ako na makita yung kaibigan ko eh. Ay, siya nga pala. Ito na yung mga lalagyan ng ulam na iniwan mo sa bahay. Salamat ulit dun ha. Hugas na yung mga yan. Salamat. Hayaan mo ipagluluto ulit kita. Sige, aabangan ko ang napakasarap mong luto. Ay, siya nga pala. May dala rin akong inihaw na kamote. Namigay si Aling Alma eh. Aristo, Aling Alma, anong problema? Bakit duguan niyang kamay at damit niyo? Kaya pala ganun ang itsura ni Aling Alma. Dahil nagle-labor yung buntis sa katapat naming bahay. At hindi pa aabot ang komadronang kinuha para magpaanak dun sa buntis. Dahil dating komadrona, sinubukan ni Aling Alma na paanakin. Pero suhi ang bata. Una ang braso. Tulungan mo naman ako. Hindi na kaya ng mga kamay ko na paikutin sa lobang sanggol. Wala ho ba kayong makuhang iba? Lalaki ho ako. Papayag ba silang lalaki ang humarap dun sa nanganganak? Pero kaya mo, hindi ba? Sabi ni Pinang, suhi din daw ang anak niya pero nagawa mo daw ibalik yung sanggol sa loob at paikutin para mauna ang ulo. Pero, Aling Alma, kinakapatid ko po si Pinang. Parang hindi tama na basta ko na lang silipin ng... Aristo, takot ka bang makakita ng ari ng babae? Hindi ho ako takot. Nag-aalangan lang. Kau! Ubod pa kasi ng inosente ang isang yan. Hindi pa nabibinyagan. Wala ka pang karanasan, Aristo? Sa edad mong yan? Alina naman, huwag mo nang ipamukha sa akin. Nakakahiya. Ay, anong pipiliin mo? Yang lintik na hiya mo ang makapagligtas ka ng buhay. Habang nagtatagal tayo dito at hinihintay ko na magtigil ka sa pagkukuli mo, nalalagay sa alanganin yung nanganganak. Sige ho.
tayo na. Pagdating namin sa silid kung saan nandun yung nanganganak, ay abot-abot na ang hapon ng babae. Agad na naglinis ng kamay niya si Kuya Aristo bilang paghahanda. Tapos ay magkasama sila ni Aling Alma na pumasok sa kwarto para pagtulungan ng mailabas ang bata. Kami naman ni Alina ay naiwan sa labas ng kwarto. Lina, namumutla ka. Ayos ka lang ba? Hindi. Ayoko makakita ng dugo. Wala namang dugo dito Siguradong hindi din lalabas si kuya ng dugoan ng kamay niya. Ibig ko sabihin, kahit sa amoy lang ng dugo, naaapektuhan na ako. Kainaman ang talas ng pang-amoy mo. Ano yun? Pumanatag ka. Uhayo ng sanggol. Tapos na. Nakapanganak na siya. Nobyembre 10, Biyernes. Palubog na ang araw. Naubos na ang pila ng mga nagpapatingin kay Kuya Aristo. Nasa likod bahay kami noon at kasama si Alina. Naging mas madalas ang pagsama-sama niya kay Kuya. Matapos yung pagpapaanak ni Kuya dun sa katapat ng bahay namin. Nag-aayos kami ng mga halamang gamot nung hapon na yon. Abot-abot ang pasasalamat ko sa iyo, Alina. Kundi dahil sa kaalaman mo sa mga ligaw na halaman, hindi ko makukuha ang mga kailangan ko para makagawa ng gamot. Walang anuman. Masaya akong malaman na nakakatulong ako sa'yo. Teka, matanong ko lang. Kailan ka pa nagsimulang mag-albularyo, Aristo? Narinig ko kasi kanina na ilan sa mga kliyente mo, ilan taon mo nang kakilala. Nung 15 anyos ako, Ibig sabihin, minana mo sa lolo mong si Lolo Gusting? hindi namin lolo si Lolo Gusting. Ha? Pero lolo yung tawag niyo sa kanya, hindi ba? Isa siyang matanda na wala nang natitirang kamag-anak. Nakilala siya ni kuya nung minsang mamili siya ng mga halaman dun sa may poblasyon. Nagkakwentuhan sila, naging matalik na mag-ibigan. At yun, di naglaon. Inampo na din siya ni kuya. Mabuti ayos lang sa mga magulang ninyo na nag-ampun kayo na estranghero. Gustuhin man naming malaman yung opinyon nila. Hindi na posibleng marinig pa namin yun. Matagal na kaming ulila ni kuya. Si Kuya Aristo na lang yung tumayong magulang ko mula nung mamatay sila. Kaya pala napakalapit ninyong dalawa sa isa't isa. At saka mabait naman si Lolo Gusting. Parang nagkaroon kami ng tunay na lolo nung makasama namin siya. Ikaw, Alina, may mga magulang ka pa ba? Ang tanging nakita kong kamag-anak mo yung pinsan mo lang. Katulad ninyong dalawa, wala akong magulang. Kung gayon ay kasintahan. Minsan mo akong tinanong kung may ebang mananabunot sa'yo. Sinagot kita ng wala. Sa akin ba'y walang adan na mambubugbog? Baka mamaya ay nagagalit na yon dahil lagi ka sumasama sa akin. Walang ganun sa buhay ko. Siya nga pala, Alina. Ano ang pangalan ng pinsan mo na dinatan ko sa bahay mo nung gabi? Siya si Hirana. Ay! Lolo Gusting, ano nangyari? Nako, pasensya na kayo. Dadalang ko sana kayo ng maiinom. Hindi ko sinasadya. Nabitawan ko ang tray. Inaatake yata ng rayuma ang mga kamay ko. Kumalma ho kayo. Kaya naho't putlang-putla kayo. Baso lang yan. Mapapalitan natin kahit ilan. Tinamaan ba kayo? Meron bang masakit sa inyo? Wala naman. Kuya, iupo mo muna si Lolo Gusting. Kukuha lang ako ng tambo at pandakot. Matapos akong magwalis at mapakalma namin si Lolo Gusting, nagpaalam na si Alina dahil may gagawin pa siya. Pagdating ng hapunan, kami lang ni Kuya Aristo ang nagsalo sa hapag dahil hindi kaya ni Lolo Gusting ang kumain. Ipinaghanda ko na lang siya ng arroz caldo at pinatira ng pagkain sa kanyang kwarto. Habang magkatulong kami ni Kuya na naguhugas ng pinggan, napag-usapan namin yung nangyari. Nag-aalala ako kay Lolo Gusting. Hindi naman ganun katindi yung rayuma niya para mabitawan niya yung tray na dala niya kanina. Posible naman yon. May edad na si Lolo Gusting. 70 na. Traidor na ang katawan ng matatanda. Minsan maayos, minsan biglang sasama ang pakiramdam. Tulad ngayon. Ayun at plastado siya. Ang inaalala ko ay yung takot sa mukha niya. Nag-aalala siguro siya na baka mapagsalitaan natin siya.
Iba eh. Parang may kung ano siyang kinatatakutan. Ano naman kaya yun? Hindi ko pa matumbok, pero kapag nalaman ko, kakausapin ko siya. Nobyembre 6, Sabado. Ngayong umaga ay ginising kami ni Kuya ng masarap na amoy na nanggagaling sa kusina. Nang bumaba kami para tignan, nakita naming nakaluto na ng agahan si Lolo Gusting. Siglang-sigla siya. Parang nagdahilan lang siya nung nakabasag siya. Hindi na namin inungkat pa yon. Inisip lang namin na baka nga rayuma lang yun. Pero pagdating ng hapon, habang nasa harap kami ng bahay at nagbubunot ng mga ligaw na halaman, Bakit parang nagkakagulo yung mga tao? Pasaan yung mga yan? Teka, tahaharang ako ng isa. Makikiusyoso ko. Kuya, yun si Aling Alma o nakikitakbo, tanungin mo. Aling Alma, pasaan ho kayo? Nako Aristo, hindi pa ba ninyo nababalitaan? Ang alin ho? Bakit ba nagkakagulo ang mga kapitbahay natin? May natagpo ang bangkay sa ilog. Ang sabi biktima ng aswang. Ano ho? May nakapagsabi pa na nakita daw niya na may bangkilang dumating at pinatay yung aswang na pumuslang doon sa tao. Ano kaya kung pumunta ka din doon, Aristo, baka sakaling makakuha ka ng sagot. Lilia, sumama tayo. Baka may maibigay na sagot sa akin ng mga gabay. Sige kuya, susunod ako. Magpapaalam lang ako saglit kay Lolo Gusting. nung makarating ako sa batis, wala na rin ang bangkay. May iilang tao na lang din na natira doon. Inabutan ko si Kuya Aristo at Aling Alma na kausap ng kapitan namin. Nagpa siya akong maggala-gala muna sa batis nung may mahagipang mata ko. Isa yung pulseras na kilala ko. Bigla ang pagbaha ng isang eksena sa akin na nangyari kamakailan lang. Isang hapon habang nangongolekta kami ng ligaw na halaman. Hindi ka ba natatakot, Aristo? Na baka minsan makasalubong ka ng malakas na aswang dito sa paanan ng bundok? Kagaya ng ano? Ng bangkila? Hindi ka ba naniniwala na itong balete ang nagsisilbing bukana ng pugad nila? Kaya totoo kay hindi, anong ikakatakot ko? Hindi naman sila nanggugulo. Wala din naman ako atraso sa kanila. Tama ka naman dun. Uy, ang ganda naman ng pulseras mo, Alina. Kakaiba. Alin, ito? Gawa ito sa mga murang ugat ng balete. Itinibintas ko lang at pinaghugpong. Gusto mo ba ng ganito? Hayaan mo, kapag nakakuha ko ng mga murang ugat ng balete, igagawa kita. Sinabi mo yan ha. Pangahawakan ko yung sinabi mo. Oo, hindi ako maaring magkamali. Pulseras ni Alina yun. Maaring sabihin ng iba na pwede namang may ibang may ganong pulseras din. Pero sa lugar namin, si Alina lang ang nakitaan ko na may ganoong suot. Palihim ko yung pinulot. Saktong naibulsa ko na yon nang makita kong palapit si Kuya Aristo sa akin. Binala ko na sabihin sa kanya ang nakita ko pag uwi namin. Lilia, tayo na. Umuwi na tayo. Bakit parang nagmamadali ka, kuya? May mga bisita tayo. Pangit na paghintay natin sila. Sino naman? Mga kliyente mo? Basta, umuwi na lang muna tayo. Anong oras ba yung dating nila? Hindi pa ako nakakaluto. Huwag mo nang alalahanin yon. Nakapagbili na ako kay Lolo Gusting kanina. Yang pamisteryo mo, kuya. Kinakabahan tuloy ako. Tawa lang ang sinagot sa akin ni Kuya Aristo. Pero hindi ko na siya kinulit pa. Malalaman ko din naman yun pag uwi. Yun nga lang, hindi ko inasahan na sumalubong sa akin. Dahil ang dumating na mga bisita ay sina Aling Alma at Alina. Biglang kinutuban ako kung para saan ang hapunan na yun. Siguro'y nagtataka kayo bakit nandito si Alina at si Aling Alma. Bahagya. Konti. Bakit nga ba, kuya? Ako na muna. Ano kasi, Lilia, baka maging abala ka na. Tinanggap na ng mayor na tayong maghatid ng pagkain sa kanila. Nagustuhan kasi ng asawa niya mga luto natin. Talaga ho? Salamat naman ho kung ganun. Hindi ko mamasamain na mapagod ako. Magkatulong naman tayong dalawa.
Salamat po talaga sa pagmumungkahi na ipatakim sa kanila yung mga putahe natin. Pagkatapos ng masayang palitan namin ni Aling Alma, namayani ang katahimikan sa hapagkainan. Tanging tunog ng mga kubyertos namin ang gumagawa ng ingay. Nanawa ako sa paghihintay, kaya tumikhim ako at tinanong si Kuya Aristo. May ibang bagay pa ba kang ipapaalam sa amin? Meron. Ang totoo niyan, kami na ni Alina. Magkasintahan na kami. Sinagot na niya ako nung isang araw. Aba, magandang balita yan. Mukhang hindi na magiging habang buhay na binata ang aming albularyo. Ayos ka lang ba, Alina? Ayos lang. Sumala lang yung lago ko. Nasamid lang. Masaya ako para sa inyong dalawa. Balitaan niyo na lang ako kung kailan ang kasal ha. Wala nang gulatan na ganito. Natapos ng walang kahit anong problema ang hapunan namin. Masaya ang lahat. Nagtatalo ang damdamin ko pero lamang ang saya ko para kay Kuya Aristo. Nung makatapos ako maghugas ng pinggan, nagpasya akong magpahangin sa likod bahay namin. Pero hindi ko yan nagawa dahil inabutan ko sina Kuya Aristo at Alina na magkahinang ang labi. Yun nga lang, sa pagitan ng isang puting panyo. Sigurado ka ba rito, Aristo? Hindi madali ang landas na gusto mong tahakin. Ang landas na kasama ko. Hindi naman talaga madali ang buhay, Alina. Nasa atin na yon kung paano natin haharapin ang lahat ng pagsubok. Kung sasakay na lang ba tayo sa agos ng buhay o lalaban tayo. Hindi nagkamali ang mga engkanto na mahalin at gabayan ka. At hindi ako nagkamali sa'yo. Pero inaalala kita. Hindi ka ba mapapahamak sa desisyon mong ito? Ginagawa ko pa rin naman ang sinumpaan kong tungkulin. May nadagdag nga lang. Ay, ipagpaumanhin mo na ganito lang tayo sa pagitan ng puting panyo. Hindi ang pisikal na koneksyon ng hangganan ng isang relasyon. Masaya na ako na ganito tayo. Lihim akong napangiti. Masaya silang dalawa. Yun ang mahalaga sa akin. Paalis na sana ako nang biglang magsalita si Alina. Alam niyang nandun ako. Ay, hanggang kailan mo kami papanoorin, Delia? Halika nga rito. Lumapit ka na rito. Kailan mo pa nalaman na nandito ako? Ibinulong ni Aristo sa akin. Ibinulong daw ng gabay niya. Ay, wala na talaga akong kakampi dito. Mga traidor kayo. Ang daya sumbongero. Di bale, kakampi mo naman kami palagi ng kuya mo, Lilia. Nobyembre 10, Biyernes, araw ng pamamalengke ko sana. Pero inabot na ako ng hapon dahil sa baha ng kliyente at pasyente ni Kuya Aristo. Dahil sa pagkakatagpo ng bangkay sa batis, nagkakatakutan na ang ilang tao sa amin. Madalang nang lumabas kapag lubog na ang araw. Kaya naman panay ang pigil ni Kuya Aristo sa akin nang magpaalam akong mamimili saglit. Sana pala, nakinig ako. Dahil muntik na akong mapahamak. Nako naman, ang bilis namang dumilim. Umikot lang ako dito sa likod ng palengke. Paglabas ko, madilim na. Kung bakit naman kasi nandito sa likuran yung binibilhan ko ng ikmot nga ni Kuya Aristo Awo ka ding aso ka. Huwag mo akong tinatakot dyan. Ito nga't pauwi na ako. Ano ba yun? Dagalang naman siguro yun, no? Gusto kong paniwala ang dagalang yun. Na baka pusa na naghahanap ng makakain. O siguro'y ipis na nakulong sa balutan ng pagkain. Kahit anong ingay naman posible sa palengke. Pero nung makarinig ako ng mahinang ungol, nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Alam ko hindi aso yun. Kaya naman nung maramdaman kong papalapit na ang ungol sa akin, kumaripas ako ng takbo at sinikap na makalabas sa pasikot-sikot ng palengke. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Niyo po ako hayang abutan ako ng aswang. Ayun, may tao sa dulo. Tulong! Tulungan niyo ako, may aswang! Tulong!
Alina! Dumapa ka, Lilia! Si Alina ang nakita kong nakaabang sa labasan ng palengke. May hawak siyang pamalo na parang batuta. Sinunod ko ang sinabi ni Alina. Dumapa ako. Naramdaman ko na lang na may tumalon sa likuran ko. Doon ko nakitang iwinasiwas ni Alina ang batuta at ubod lakas na hinataw ang aswang. Hindi ko alam kung paano yung ginawa ni Alina. Sa lakas ng hataw niya, ang layo ng itinalsik ng aswang palayo sa amin. Nasaktan ka ba, Lilia? Ay, hindi naman. Pero yung aswang, paano mo nagawa yun? Saka ko na ipapaliwanag. Dito ka muna, ha? Tatapusin ko lang to. Ipangako mo sa akin na dito ka lang. Oo, nangangako ako. Pagkasabi ko noon ay nanakbo na si Alina. Nangako akong hindi susunod. Pero hindi ako nangakong hindi ko sisilipin ang nangyayari. Habang nakakubli sa likod ng isang maliit na tindahan, dahan-dahan akong sumili para makita ang nangyayari. Pero pagsilip ko, sinalubong ako ng mukha na may naninilaw na mata at naglalakihang pangil. Nanang ko po! Sa lahat ng ayaw ko, yung pinaghahabol ako. Alina! Maupo ka lang dyan, Lilia. Saglit lang to. Anong sinabi mo? Kakainin mo siya? Na marami pang iba na pupunterya sa kanilang magkuya? Magpunta lang sila dahil nandito ako. Nakakatakot, nakakakilabot, nakakasuka. Kung paanong pinatay ni Alina ang aswang sa paraan lamang ng pagtadyak ng paulit-ulit sa ulo nun. Naramdaman kong kumulo ang sikmura ko at umakyat-paakyat ng maasim na likido. Namalayan ko na lang na bumaliktad ng sikmura ko kasabay ng basang mga tunog na nagmumula sa patuloy na pagtadyak ni Alina sa nooy durog ng ulo ng aswang. Ako pa talagang hinamon mo, ah. Alina! Anong ginawa mo? Paanong... Isa akong manunugis ng mga aswang na nanggugulo sa katahimikan ng mga tao. Yun ako. Natatakot ka na ba sa akin? Paano ako matatakot sa'yo? Niligtas mo ko. Shhh! Huwag kang maingay. Makinig ka sa akin. Sige. Nakikita mo yung talahiba na yan? Pasukin mo yan. Pagkapang mong tawirin. Sa dulo niyan, may maliit na tulay. Tawirin mo yun. Tapos kumaliwa ka pagdating mo sa dulo. Dumiretso ka lang. Lalabas ka malapit sa likod ng bahay ko. Pero bakit? Ano bang meron? Basta sumunod ka na lang. Sige na, alis na. Alis na! Nanakbo ako, pero hindi ako lumayo. Nagtago ako sa mga talahib. Dumapa ako at pinanood ang nangyayari. Isang babae na nakadamit ng itim. May malaking sungay na itim din na may pakpak ng paniki ang nanugod kay Alina. Kulot ang buhok noon na hanggang balikat. Iniangat niya si Alina sa ere habang sakal-sakal siya sa leeg. Alina, anong ibig sabihin nito? Bakit buhay pa si Isana? Kamamatay lang niya ngayon. Mukhang nainis yung bangkilan sa isinagot ni Alina dahil inihagis siya nito. Tumama si Alina sa mga balangula na gawa sa kahoy. Dahil sa lakas ng pagkakahagis kay Alina, nagkabali-bali ang mga yun. Lalapitan ko na sana siya pero nagtama ang mga mata namin at pasimple niya akong sinenyasan. Muli siyang sinugod ng bangkilan, dinaluhong siya at sinabunutan. Alina, alam mo kung ano ang kabayaran ng pagsira sa pangako. Huwag mong susubukan. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko naiintindihan. Dahil wala akong sinisira. Pababayaan kita ngayon. Iisipin kong naglalaro ka lang. Dahil nakakabagot ang mga alos ng matitigas ng ulo. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para isipin ang kabaligtaran nun, ha? Nung mawala ang bangkilan ay patakbo akong lumapit kay Alina na nooy nakatayo na. Magulo ang itim niyang buhok at duguan ang maganda niyang mukha. Ang dugo sa paa niya na ginamit niyang pandurog ng ulo ng aswang, malinis na ulit. Nung tumingin ako sa gawi kung saan nandoon ang katawan ng aswang na pinatay niya, wala na yun. Siguro'y napansin niya ang pagtataka sa mata ko. Naabo na siya. Sadyang gano'n lang ang buhay ng isang aswang. Walang kahit anong naiiwan, Lilia. Teka, Lilia, madumi ako. Wag mo akong yakapin. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ligtas ka. Pamilya ka namin ni Kuya Aristo. Ikakadulog ng puso kung mapahama ka.
Sa susunod manakbo na lang tayo. Huwag ka na makipaglaban ng ganun. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya ko sarili ko. Tao ka lang. Diyos ang aswang ng bangkila ng kalaban mo. Si Hirana yon, di ba? Hindi ako tanga. Alam kong hindi mo pinsan si Hirana. At alam kong si Hirana ang bangkila na yon. Lilia, Sabihin na natin kay Kuya Aristo ang nangyari. hindi. Huwag. Huwag mo sabihin sa kanya. Kaya kanyang tulungan. Malakas na albularyo si Kuya. Ang nakikita mong kakayanan niya sa araw-araw, wala pa yun sa kalahati ng kayang gawin ni Kuya. Kaya kanyang palayain mula sa bangkila na yun. Lilia, bigyan mo muna ako ng pagkakataon na makapag-isip. Sige na oh. Gusto ko munang pag-isipan to. Ayoko mapahamak kayo ng kuya mo. Alam ko malakas siya. Pero ayoko isugal siya. Ayoko isugal kayo sa panganib. Naiintindihan mo ako, di ba? Naiintindihan ko siya, pero hindi ako ayon sa gusto niya. Hindi ko gusto ang ideya na maglilihim ako kay Kuya Aristo. Pero sa ikapapanatag ng loob ni Alina, pumayag ako na hindi muna sabihin ang nangyari. Nagkasundo kami na maghintay ng 2 linggo para maihanda ang sarili niya na sabihin ang lahat kay Kuya. Dahil sa tinamo niya mga sugat, hindi muna siya nagpakita sa amin. Sa saglitan niyang pagkawala, isang katakatakang bagay ang nangyari. Durugin mo pa yung mga dahon. Dikdikin mo pa ng mabuti. Kailangang lumabas ang katas niyang kakuwate. Parang mas gusto kong yadyarin na lang yung hawak mong kandila. Hindi pwede. Dahil hindi mo namang magagawang pino. Yung langis na lang ng nyog. Uunahin mong papakin ang latik. Tapos hahayaan mong masunog ang langis. Dikdikin mo nga lang ng ayos yung dahon. Hinahanap ko kayong dalawa. Nandito daw kayo sa likod bahay, sabi ni Lolo Gusting. Magandang umaga, Aling Alma. Naligaw kayo, Aling Alma. Ano sadya? Hinahanap ninyo si Alina? Hindi pa din po siya nagpapakita sa amin. Baka plastado pa gawa ng trangkaso. Alina? Sino naman yun? Aling Alma, kaibigan niyo po yun si Alina. Marami akong kakilala, kaut-utang dila. Pero kayong dalawa lang ng Kuya Aristo mo kaibigan ko, Lilia. Napatingin ako kay Aling Alma. Anong nangyayari? Bakit hindi niya matandaan si Alina? Gayong siya ang nagpakilala kay Alina sa amin. Lalo lang akong naguluhan nang dumating si Lolo Gusting na kasama si Alina. Kumusta, Aling Alma? Ilang araw din po tayong hindi nakita. Alina! Nako, ang lungkot nga nang wala ka. Kamusta na ang trangkaso mo? Ayun po, mukhang simpleng lagnat lang po yung dumapo sa akin. Pero mabuti na pong pakiramdam ko pagkatapos ng ilang araw. Patingid nga. Naku, ang aming dalaga ang laki ng ipinayat. Hayaan mo, ipagluluto ka namin ni Lilia ng masarap. Patatabain ka namin, hindi ba Lilia? Oo naman, bakit bang hindi? Kainin mo na magana yung mga lulutuin ko ha. Huwag kayong magtitira. Nobyembre 17, Biyernes. Baha na naman ang tao sa amin. Mga humihingi ng tulong, nagpapagamot, nagpapahilot at humihingi ng payo. Katulong namin si Aling Alma nung araw na yun, kaya nagkaroon kami ni Lolo Gusting ng panahon para mamalengke. Mucho tayo ngayon Ang dami nating pinamili. Maganda po yung kinita natin dun sa paghahatid ko ng kakanin tsaka lutong ulam sa munisipyo. Mabuti na lang nagustuhan ng misis ni Mayor yung luto namin ni Aling Alma. Kami man ni Aristo ay tumabo sa mga dayo. Pinakyaw ang mga pako at pisaray namin. Kapag nagpatuloy yung ganito, may papagawa na natin ni Kuya yung bahay paggamutan niya. Para naman hindi na sila nagsisiksikan ng mga kliyente niya sa kubo. Mahirap ang napiling daan ng kuya mo. Tumutulong sa tao pero hindi tumatanggap ng bayad. Naitawid naman natin. At saka maganda yung balik. Kita niyo to, kumikita tayo sa malinis na paraan. Naglalakad kami palabas ng palengke nung maisipan ni Lolo Gusting na magkwento. Isang malokong karanasan niya nung bata pa siya. Kung saan nakatikim siya ng malupit na suntok dahil sa isang pilyong biro.
May mga tama na kami ng alak noon. Nakaisip ako ng kalokohan. Tinupi ko ang tansan ng beer na ipinatong sa palad ko. Ang mga kainuman ko noon ay isang doktor, abogado at arkitekto. Tapos, ano nangyari? Sabi ko sa kanila, hipan nyo, bobo ka. Eh di hinipan naman nila. Tapos, tinitigan nila ako. Kita ko sa mga mata nila ang inaasahan nilang bobo ka, yung tansan. Kaya inulit ko yung sinabi ko. Hipan niyo, bobo ka? Ganyan. Nakailang ulit din silang tatlo. Tapos, biglang tumigil yung arkitekto at abogado. Yung doktor na lang ang nag-aabang kung bubo ka yung tansan. Ang sabi sa akin, bubo ka ba talaga ya? Sinagot ko siya ng hipan mo at bobo ka. Ginawa naman niya. Oo, panay ang ihip niya. Sa puntong yon, panay na ang halakhak ng abogado at arkitekto. Eh siyempre, nagtaka yung doktor. Eh bakit nga ba sila nagtatawanan? Ko, ang hina mo eh. Ulit-ulitin mo. Hipan mo at bobo ka. Hipan mo at bobo ka. Hipan mo at... Ay! Alam mo, Lolo Gusting ang pilyo ninyo, ah. O, di ba? Kapag di ka naman natawa, nakuha agad ng abogado at arkitekto yung kalokohan ko. Samantalang yung doktor, ang tagal-tagal lang paulit-ulit, hindi pa makuha. Panay ang ihip. Pero nalaman ba niya yung kalokohan niyo? Oo, sinuntok niya ako pagkatapos. Nakakita ako ng mga estrelya. Kayo naman kasi, biruin niyo, naisip niyo yung ganong kalokohan. Panay pa ang tawanan namin hanggang sa lumiko kami sa may kanto. Nang biglang huminto si Lolo Gusting, nakailang tawag ako sa kanya pero hindi niya ako pinapansin. Una kong narinig ang pagkabasag ng mga itlog. Pagtingin ko, nabitawan pala ni Lolo Gusting ang tray ng itlog na bitbit niya. Lolo Gusting, bakit? Anong problema? Namumutla po kayo, ah. Teka, at ang lamig ng pawis niyo. Hindi ito totoo. Nandito na nga sila. Hindi ako nagkamali. Sabi na, kilala ko siya. Nakita ko na siya. Nanang ko po! Lolo Gusting, teka! Teka lang! Saan ho kayo pupunta? Ano nangyari doon? Iniligid ko ang paningin ko. Hinahanap ko kung ano yung dahilan bakit natakot ng husto si Lolo Gusting. Nang may mahagip ang mata ko, dalawang babae na magkausap sa may kabilang kanto. Katapat ng sakayan ng kalesa, si Alina at Hirana. Agad akong sumakay ng kalesa pa uwi. At nang makarating ako sa bahay, dumiretso ako sa kwarto ko at kinuha itong diary ko. Pandalas kong inilipat ang mga pahina. Hinanap ko ang petsa kung saan isinulat ko ang kwento ni Lolo Gusting tungkol sa nakita niyang mga bangkilan. Alam ko, sinulat ko lang yung dito eh. Nasaan na ba yun? Ayon kay Lolo Gusting, sabi ng babaeng may mahabang buhok dun sa kulot ang buhok. Wala ka man lang bang gagawin dyan, Hirana? Yun nga, si Hirana yung isang bangkilan. At ang babaeng may tuwid at mahabang buhok ay si... Nandito na si Lolo Gusting. Kailangan ko makausap siya. Lumabas ako ng kwarto ko at pinuntahan si Lolo Gusting. Pero hindi siya handang makipag-usap sa akin. Para akong nakikipag-usap sa hangin. Nakuha ko lang ang atensyon niya nang sabihin ko na, Yung dalawang babae kanina na nasa kanto. Nakatapat ng sakayan ng tricycle. Lolo, sila yung dalawang bangkilan sa kwento nyo, di ba? Lilia, nakita ko sila. Kahit anyong tao sila, tanda kong sila yon. Bumaba na sila mula sa pugad nila. Kawawa tayong mga tao. Malupit sila. Wala silang kakayahang magmahal. Laruan lamang tayo para sa kanila. Lolo Gusting, kaya po ba takot na takot kayo ay dahil si Alina yung isa sa bangkilan? Oo, Lilia, siya nga. Siya ang malupit na bangkilan na nakita kong walang awa na dinurog ang ulo ng aswang na buntis. ang pagkumpirma ni Lolo Gusting ay naghatid sa akin ng sari-saring emosyon. Lungkot, takot,
panghihinayang. Pero lamang pagsisisi. Ibinuyo ko si Kuya Aristo sa isang hindi tao. Paano ko sasabihin sa kuya ko na aswang ang kasintahan niya? Ano bang katangahan ang nagawa ko sa taong nagpalaki sa akin? Ipinahama ko siya. Lolo Gusting, ano ang gagawin ko? Ipinahama ko si kuya. Ibinuyo ko siya sa isang aswang. Tama mong gawin ay kausapin ng mahinahon ng kuya mo. Sa tingin ko naman ay mauunawaan niya. Naniniwala ako magkakaintindihan kayong magkuya. Nobyembre 19, Linggo. Ayoko sanang sumimba dahil alam kong aabangan ako ni Kuya at tatanungin kung bakit ako namamalagi sa kwarto ko. Pero namayani sa akin ang aking pagiging deboto sa mahal na birhen. Hindi kasalanan ng Panginoon at ng nanay niya kung may nagawa kong mali at natatakot akong harapin yun. Kaya maaga akong sumimba. Pero mali pala ako dahil hindi inabangan ni Kuya Aristo ang pag-uwi ko. Pagkalabas ko ng simbahan, nakasalubong ko sila ni Alina sa isang kanto na dinaanan ko pa uwi. Ayun, sabi na't hindi mo matitiis ang Birheng Maria. Sisimba ka ngayong araw ng linggo. Kuya, inaabangan mo ba ako? 2 araw ka nang naglalagi sa kwarto mo mula nung Biyernes. Kakoy, mamamasyal naman tayo. Gusto ka din daw kausapin ni Alina. Kung hindi ka pa handa, Ayos lang sa akin. Pero dumaan muna tayo sa bahay. Iuuwi ko yung basbas ng simbahan at magpapalit ako ng komportabling damit. Habang naglalakad kami pa uwi, tiningnan ko kung magiging balais si Alina dahil tumanggap ako ng basbas ng simbahan. Pero sa pagtataka ko, hindi siya apektado. May mga pagkakataon pa nga na parang dinidikitan niya ako kahit sinusubukan kong dumistansya. Pagdating namin sa bahay ay agad akong nagbihis ng damit. Sinigurado kong nasa bulsa ko ang pulseras na gawa sa ugat ng murang ugat ng balete na napulot ko sa batis kamakailan lang. Buong araw kaming naglibot sa plaza at pagdating ng dapit hapon, naglakad-lakad kami sa kakahuyan. Kumusta, Lilia? Nalibang ka ba sa pamamasyal natin? Ayos lang naman sa akin. Ano bang meron? Parang may mahalaga kayong sasabihin eh. Nagdesisyon si Alina na Aristo! Saksi ang papadilim na kalangitan at ang mga punong kahoy sa pagbabagong anyo ni Alina sa mismong harapan namin ni Kuya Aristo. Walang hirap niyang sinalagang malaking puno ng nara at inilipad si Kuya palayo sa natumbang puno para ilapag siya sa harapan ko. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa amin. Magsasalita sana ako ng Magtago kayo sa likod ng malaking puno na yon. Alina! mula sa himpapawid ay padaluhong na bumaba ang bangkilang si Hirana. Dinaklot niya si Alina sa baba at isinalya sa mga puno. Nakakakilabot ang tunog ng langit-ngit ng mga punong kahoy na nagiba. Pero hindi nagpatalo si Alina. Ilang sandali pa't nakita naming humahagis pabalik si Hirana. May pilas ang isang pakpak niya at may malalim ng kalmot ang magkabila niyang pisngi. Kulang na lang ay dumugo ang tenga ko nung sumigaw si Hirana. Alina! Papatayin kita kasama ng mga walang kwentang taong pinahahalagahan mo! Lilia! Layuan mo ang kapatid ko! Kami ni Alina ang harapin mo! Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito! Papatayin ko kayong lahat! Pero hindi kami nalapitan ni Hirana. Mabilis na nakalapit sa kanya si Alina at tinuhod ang mukha niya. Sinabayon pa yun ni Alina ng pagtarak ng kanyang matatalas na kuko sa tagiliran ni Hirana. Alina, huwag na natin palalain to, Hirana. Tama na. Pareho tayo ng lahi. Hindi tayo dapat nagkakasakitan ng ganito. Naging mahina ka na, Alina. Pinahina ka ng pakikisalamuha mo sa mga tao. Hindi silang kalaban natin, Hirana. Aalis ako ngayon, Alina. Pero pagkatatandaan mo ito, maaaring malakas ka at hindi ka matatalo ng kahit na sino sa ating lahi. Pero hanggang kailan mo sila mapoproteksyonan? Ha? Mag-isip ka! Madilim na ang daan
May kaunting ulap sa kalangitan at namumuong buwan na nagsisilbing tanglaw sa dinadaanan namin. Wala ni isa sa amin ang gustong magsalita. Basta naglakad lang kami pa uwi. Pagdating namin sa bahay, sa likod bahay kami dumiretso. Sandali kaming naiwan mag-isa ni Alina habang kinukuha ni Kuya Aristo ang kanyang ginawang ungwento. At nung ginagamot na ni Kuya ang mga sugat ni Alina, dahan-dahan kong inilabas mula sa bulsa ko ang pulseras na gawa sa murang ugat ng balete. Nakuha ko ang pulseras na to sa batis nung araw na minatagpo ang bangkay na biktima ng aswang. At kumalat ang bali-balitang may bangkilan na namamaslan ng mga aswang. Kung ganun ay... Oo. Matagal ko nang alam kung ano ka. Dapat nung nakita kitang paslangin ng aswang sa palengke at nagpakita ka ng kaibang lakas, tinanggap ko na ang katotohanan yun. Pero iniisip ko pa din na normal na tao ka. Lilia, Kailan mo pa nalaman, Kuya? nung ados. Oo nga naman, albularyo ka. Imposibleng hindi ka makakahalata. Gamit ang berbena sa mga ritual na may kinalaman sa eksorsismo o yung pagpapalayas ng masasamang puwersa, tanging mga ganong bagay lang ang may kayang makapanakit at makapuksa sa mga bangkiran. Walang masyadong talab sa kanila ang simpleng bawang, asin o kalamansi. Kinutuban si Kuya Aristo nung nasunog ang kamay ni Alina matapos makahawak ng berbena na aksidenteng napadikit sa paso. Yun din ang dahilan kung kaya tagahalikan kayong dalawa sa pagitan ng puting panyo. Para hindi mo mahawaan si Kuya. Mali. Hindi nakakahawa ang bangkilan sa pamamagitan ng halik kung hindi siya magpapasa ng mutya ng pagkaaswang. Kung ganun, bakit? Para saan ang panyong yun? Kakatapos ko lang magsubo ng nganga noon na ginamit ko sa ritual. Hindi ko siya mahalikan dahil siguradong masasaktan siya. Hindi ako komportableng pinag-uusapan ng romantikong aktibidad ng kuya ko. Pero kinilig ako doon at sinarili ko yun. Hindi ko ipinakita sa kanila. Naramdaman kong namumula ang pisngi ko kaya iniba ko ang usapan. Nagtanong ako ng tungkol sa kahinaan ng bangkilan. Hindi para labanan si Alina, kundi para makapaghanda laban kay Hirana. Paano ang basbas ng simbahan? Kung hindi parte ng eksorsismo ang basbas at para lamang sa pagtanggap ng grasya, hindi kami tatablang masyado. Makakasugat o makakapaso yun, oo. Pero makakapamuksa pa rin kami. Wala ding silbi ang mga lihim na salita sa inyo. Kung hindi tama ang bigkas at mahina ang gumagamit, wala yung epekto. Kayo may gawa kay Dina. Nagbabalakay na bababa ang bangkilan. Ideya ni Hirana. Pinaglaruan niya si Dina para hamunin si Aristo. At si Aling Alma, anong ginawa mo sa kanya? Bakit naging lapat agad ang loob niya sa'yo? At bakit kanya nahalimutan nung ilang araw kang nawala? Dahil yun sa kapangyarihan ng panghalina ng bangkilan. At kami ni Kuya? Ginamit mo din ba kami? Hindi ko kaya. Inaamin ko. Ako ang nakarinig sa sinabi ng kuya mo nung gabing yun sa may balete. Nahamon ako. Binala kong paibigin ang kuya mo. Pero bandang huli, natagpuan ko na hulog na ang loob ko sa kanya. Tiningnan ko siya ng matagal, matiim. Tinitimbang ko ang sinseridad sa boses niya at ang katotohanan ng mga sinabi niya. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Bagkus ay pagsusumamo ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ako ang unang nag-alis ng tingin. Pero bakit sobrang epekto ng berbena sa'yo? Sa inyo? Dahil katulad ng mga engkanto, kaming mga bangkilan na hinirang bilang aristokratang lahi ng mga aswang ay saklaw ng kapangyarihan ng dugo niya. Ano? Ginamit na pang tapal sa sugat ng lalaking ipinako sa kusa mga berbena. Dahil doon, naging banal ang berbena dahil naligo ang mga ito sa dugo niya. Kahit ang mga demonyo ilag sa ligaw na halamang yun. Magtatanong pa sana ako. Pero mukhang nabasa ni Kuya ang isipan ko. Dahil nung akmang magsasalita na naman ako, itinaas ni Kuya Aristo ang kamay niya at siya ang nagsalita. Alam ko na,
itatanong mo kung anong balak namin. Ang naunsyaming usapan natin kanina, yun sana ang sasabihin namin ni Alina. Sa atin na siya titira. Pero sa palagay ko, hindi na yun pwede. Magdadala lang ako ng kapahamakan sa inyo. Lilia? Ayoko nang marinig pa ang iba niyang sasabihin. Niyakap po siya ng buong higpit habang nanghingilid ang luha sa mga mata ko. Hindi ang pagiging aswang niya o kung ano man ang ikinagagalit ni Hirana na yun ang makipipigil sa amin na makasama si Alina. Kaya nung magsalita ako, ibinuhos ko ang buong puso ko para ipaalam na tanggap ko namin siya. Dito ka lang. Dito ka lang sa amin. Maligno, engkanto, Diyos ang aswang na bangkilan ka man. Wala kami pakailang. Ikaw si Alina. Kaibigan kita. Kasintahan ka ni Kuya. Yun lang yung mahalaga sa akin. Pero Lunukin mo na ang pero mo, Alina. Alam mong wala sa bokabularyo namin ang tumanggap ng argumento. Disyembre 8, Biyernes. Kapistahan ng Imakulata. 16 na araw bago ang kaarawan ni Kuya Aristo. Pagbaba ko sa hagdan kaninang umaga, inabutan ko si Kuya Aristo na nag-iisa sa sala ng bahay namin. Bagay na ipinagtaka ko. Mula nang pumisan sa amin si Alina, ay naging normal ng eksena sa akin ang mamulatan silang dalawa na magkatabi sa aming sofa. Magkahawak kamay at tahimik na nagpapalipas ng oras. Parang naninibago ako ah. Nasaan si Ate Alina? Tinanghali siguro sa ginagawa niya kagabi. Ibig mong sabihin hindi siya umuwi? Parang ngayon lang naman nangyari yun. Pero hindi naman nakakapagtaka. Alam natin kung ano ang ginagawa niya. Dapat ay inasahan na natin to. Kuya, may problema ba kayo? May problema si Alina, pero hindi siya handang humingi ng tulong. Kausapin natin siya, Kuya. Wala namang problema na hindi nasusolusyonan. Hindi, Lilia. Kaya kita kinakausap ngayon ay para sabihin sa'yo na kung ano man ang maging desisyon niya, irespeto natin. Maaari ko bang ipakiusap yan sa'yo? Maaasahan ba kita? Oo, Kuya. Aalis si Alina. Ang hindi lang namin inasahan ay kung paano siyang aalis. Disyembre 24, Linggo, bisperas ng Pasko, kaarawan ni Kuya Aristo. Isang masamang pangyayari ang naganap. Natagpuan si Lolo Gusting sa liblib na parte ng paanan ng bundok. Tapyas ang kaliwang tenga at agaw buhay. Dinala siya sa amin ng mga nakatagpo sa kanya. Gamit ang kaalaman sa halamang gamot at espiritual, nagawa ni Kuya Aristong isalba siya. Nang umayos-ayos na siya, dinala na namin siya sa ospital para mabigyan ng gamot na siyensya lang ang pwedeng magbigay. Dito lang daw muna tayo sa hintayan, Kuya. Habang tinitingnan ng doktor si Lolo Gusting. Akala ko talaga kanina, hindi sasapat ang kaalaman ko, Lilia. Takot na takot ako na baka mawala si Lolo Gusting. Kumalma ka na, Kuya. Matagumpay mo naman siya na isalba eh. Higit pa sa sapat yung nagawa mo. Sabi ng nakapulot sa kanya, isang babaeng maganda na may tuwid at mahabang buhok na may dambuhalang pakpak ng paniki ang inabutan nila. Hindi siya yun, Kuya. Malaki ang posibilidad na siya yun. Paano ka naman nakakasigurado? Kanina, natagpuan ko to sa lamesang lagayan ko ng mga pinatuyong halamang gamot. Isa yung gawang kamay na koronang bulaklak na gawa sa berbena. May ilang bahagi nun ng may dugo. Ginawa ni Alina yon kahit nagkakandalapnos ang kamay niya. Nanginig ang kamay ko, nag-umpisang mag-init ang mga mata ko. Nung nanginig ang labi ko, nagunahan ng tumulo ang luha ko. Ang mahinang hikbe naging hagulgol. Niyakap ako ni Kuya. Naisip kong hindi dapat ako ang umiiyak kundi si Kuya, pero hindi ko mapigilang malungkot o maiyak. Hindi para sa akin kundi para sa kanila. Patawarin mo ako, Kuya. Kung hindi ko kayo binuyo sa isa't isa, hindi nyo dadanasin yung ganito. Lilia, kahit hindi mo kami ibuyo, alam kong magkakagustuhan pa din kami. Nung unang beses ko pa lang siyang makita, alam kong siyang babae para sa akin.
Kuya, Tama si Lolo Gusting. Kapag nakita ko na ang para sa akin, malalaman ko. At hindi ko yun malalabanan. Ganon din si Alina sa akin. anong gagawin mo ngayon, kuya? Nagbigay siya ng mensahe. Nararapat lang na sagutin ko siya. Ito na yung oras na sinabi ko sa'yo. Unawain natin siya. Pag-uwi namin nakaabang na si Kapitan at may kasamang ilang tauhan. Sabi niya, pili lang ang sinabihan niya ng nangyari kay Lolo Gusting at pili lang ang tinawag niya para sumama sa pagharap sa sinasabing bangkilan na nanakit na namataang liligid-ligid sa paanan ng bundok malapit sa Balete. Bitbit namin ni Kuya ang buntot pagi niya at nakasabit sa sinturera niya ang koronang bulaklak na gawa sa berbena. Pagdating namin sa Balete, Matapang. At ano naman sa tingin mo magagawa ng isang mahinang mga tao laban sa amin? Hindi ko susubukin ang tadhana sa pagsagot ng tanong mong yan. Anong pakay mo rito kung gano'n? Hindi namin gustong labanan kayo. Kasama ko ang kapitan namin. Siya ang apo sa talampakan ni Kadoming. Ang unang tao na nakipagkasundo sa mga bangkilan. Nandito ako para hilingin at kilalanin niyo ulit ang kasunduang yon. Ikaw at ang tampalasang si Alina ang hindi sumunod sa kasunduang yon. Kayo ang unang hindi nakatupad dahil pinabayaan ninyong muling guluhin ng mga aswang ang lugar naming mga tao. Naging palagay tugi kayo. Ginawa nyo kaming laruan at pinagtawanan na nagiging aswang din ang taong pumatol sa kauri ninyo. tumawa si Hirana. Tawang nakakatuya. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Parang may mga gumagapang na kung ano sa katawan ko sa bawat paghalakhak niya. Iniligid ko ang aking paningin at nang mataan ko ang isang aninong nakatalong ko sa ibabaw ng balete. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aninong yun ay walang iba kundi si Alina. Isang tanong, isang sagot, Albularyo. May namamagitan ba sa inyo ng aming kalahing Diyosang aswang na bangkilan na si Alina? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang tanging alam ko ay isa sa inyo ang nakisalamuha sa amin at nagbabalat kayong tao. Narinig mo yon, Alina? Hindi tinabla ng gunggong na ito ng karisma mo. Gusto mo na kasunduan, Albularyo? Pwes, ibibigay ko sa'yo. Talunin mo si Alina at nangangako akong hindi na namin kayo gagambalain pa. Ano? Mula sa taas ng puno ay bumaba si Alina. Ramdam ang kadiliman na nakalukob sa kanya. Upang di kami madamay sa labanan nila, pumunta kami sa gilid. Paikot naming iwinisik ang benditadong tubig at tumayo sa gitna nun. Halos mauyot kaming lahat nang pumagaspas ang malaking pakpak ni Alina. Sinugod niya si Kuya ng buong bangis. Kalmot, tadyak at panunuhod ang ginawa ni Alina. Si Kuya naman ay gumanti ng salag, haplit at pagbubuga ng mga dasal. Si Hirana naman ay kakikitaan ng ibayong saya sa nakikita niya. Impaktang sadista. Hanggang sa naitumba ni Kuya Aristo si Alina at ambang tutuluyan ang haplit ng buntot pagi. Tuluyan mo siya! Hindi ako halimaw na kagaya mo. Sumunod ka sa kasunduan. Kung hindi magpapatuloy ang gulo sa lugar ninyo. Kilala kayong mga bangkilan sa Palabra de Honor. Sisira ka ba sa salita mo, Diyosang aswang ng bangkilan? Ang sabi mo, talunin. Wala kang sinabing patayin ko ang isang ito. Tuso ka, Albularyo. Nagugustuhan na kita. Sayang at isang hamak na tao ka lang. Ay, bueno. Natalo mo si Alina. Tutupad ako sa aming pangako. Mawawala na ang lahat ng salot sa inyo. Sa ngalan kong Hirana, isang bangkilan. Panghahawakan ko yan, bangkilan. Bumangon ka dyan, Alina. Bibigyan kita ng ilang sandali upang makapagpaalam ng maayos sa kanila. Namalayan ko na lang na kaming tatlo na lang ang nandoon. Parang wala sa sarili na lumakad pabalik sa aming lugar, sina Kapitan at ang mga kasama niyang tauhan.
Ilang sandali na mayani ang katahimikan sa pagitan naming tatlo. Ang mga ulap sa kalangitan ay bahagyang nahawi at sumilip ang bilog na buwan. Niyakap ni Kuya Aristo si Alina. Patawarin mo ako. Nauunawaan ko. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Dinala mo ang mga berbena. At nagdala ko ng ungkwento para sa mga paso mo. Linya, ipagpaumanhin mo. Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko. Pero ibinibigay ko to sa'yo. Marahan niyang iniabot sa akin ang pulseras na gawa sa murang ugat ng balete. Ang pulseras na pag-aari niya at palagi niyang suot. Niyakap ko siya ng ubod higpit. Yakap ng pamamaalam at pasasalamat. Bago ako tuluyang lumayo sa kanya, ay binigyan niya ako ng halik sa pisngi. Pagkatapos ay tinapik-tapik niya ako sa ulo. Salamat sa pagtanggap sa akin. Kung sakali mang maranasan ko magkaroon ng kapatid na kagaya ng isang tao, alam kong ikaw ang nanaisin ko. Ganon din ako. Ikaw yung hipag na pinapangarap ko para kay Kuya. Bahagya siyang tumawa sa sinabi ko. Pagkatapos ng saglit na palitan namin, ay bahagya akong lumayo sa kanilang dalawa ni Kuya Aristo. Naghawakan sila ng kamay at ilang sandali na nagtitigan. Animoy sinasaulo nila ang wangis ng bawat isa. Tapos ay nagpalitan sila ng halik sa noo. Sa susunod na habang buhay, naway magkita tayong muli. Baka sakaling mapagbigyan na tayo. Kung may susunod mang habang buhay para sa ating dalawa, hahanapin kita. Ikaw ang pag-ibig na kailanman ay hindi ko natutunan sa iba. At hindi ko na naisin na matutunan mula sa iba. Ikaw ang aking ngayon, bukas, at susunod na habang buhay. Paalam, Alina. Hanggang sa muli. Paalam, Aristo. Hindi kita malilimutan. Sa liwanag ng buwan na nooy buong buo, tinanaw namin ang papalayong figura ng lumilipad na si Alina hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aming paningin. Parang kurtina sa entablado na nagbalikan ng mga ulap at tinakpan ng buwan. Walang kibo kaming naglakad pa uwi ni Kuya Aristo. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong kami ng tauhan ni Kapitan. Ipinapasabi sa amin ng doktor sa ospital na umaayos ang lagay ni Lolo Gustin. Pagsara ni Kuya Aristo ng pintuan. Aksidente? Talaga lang? Maliban sa ating tatlo ni na Kapitan, sa tingin ko'y binurahan ng bangkilan ang memorya ng iba. Mabuti na rin siguro yan para sa ikapapanatag ng lahat. Maligayang Pasko, Lilia. Maligayang Pasko, Kuya! Disyembre 25, Lunes. Araw ng Pasko pero parang Biyernes Santo ang pakiramdam ko. Kanina lang ay nagbatian kami ni Kuya ng magligayang Pasko. Pero walang saya, walang buhay. Ilang sandali akong nag-im-im sa kama. Inalala ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Nang magsimulang mamuo ang luha sa mata ko, agad akong bumangon para bumaba at buksan ang pintuan upang patuloyin ang sinag ng araw sa bahay. Pagbukas ko ng aming pinto, sumalubong sa akin ang sariwang korona na gawa sa berbena. Tinawag ko si Kuya para ipakita yon. Kay Alina galing yan. Oo, wala nang iba. Alam mo bang nakangiti ka ngayon, Kuya? Ano namang nakakataka doon? Bakit kang ngingiti gayong umalis siya? Magkahiwalay na kayo. Dahil ang berbenang koronang ito ang nagpapatunay na may pag-ibig na tanging sa anyo na lamang ng bulaklak maaaring magkaroon ng katuparan. Mula noon kapag kaarawan ni Kuya, kaarawan ko at may mga espesyal na okasyon, may nakikita kami sa aming pintuan na sariwang korona na gawa sa berbena. Sa tuwing makatatanggap kami ng ganon, umaakyat si Kuya sa paanan ng bundok. Nag-iiwan siya ng ungkwento para sa paso. Ilang taon na nagpatuloy ang ganon, hanggang sa tumanda na ng tandang-tanda si Kuya. Hanggang sa hindi na niya kayang umakyat ng bundok. Sa huling araw niya,
Iniwan na lamang niya sa may pasimano ng bintana ang ungkwento, katabi ang huling berbenang natanggap niya mula kay Alina. Namalayan ko na lang na umiiyak ako nung natapos kong basahin ang diary ni Lola Lilia. Dali-dali akong kumuha ng tissue para pahiran ng mukha ko. Habang nagpapahid ako ng mukha, nilingon ko si Lola. Payapa na siyang natutulog. Napatingin ulit ako sa bintana. Sa pagkakataong yon, halo-halong emosyon ang meron ako, pero wala na yung takot. Para sa akin, hindi isang trahedya ang pag-iibigan ni Lolo Aristo at Alina. Isa yung testamento ng pag-iibigang hindi madamot at hindi kayang tibagin ng paglipas ng panahon. Tinuruan ako noon ng kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon na makilala ang isang tao na walang pinipili ang pag-ibig. Kahit sino ay maaaring magmahal. Ito ang kanilang istorya. Sana sa mga nakapakinig, huwag niyong hayaang mamatay ang kanilang pag-iibigan. Ipakalat ninyo sa iba. At sana samahan niyo na rin ang hiling na sana sa susunod na habang buhay, mabigyang katuparan na ang pag-iibigan nila. Dito ko na tinatapos ang aking liha, Madam Venus. Lubos na gumagalang, Edralyn.